Matanda, huwag kang bibitaw. Nasa daan na ang karuwahe ng maharlikang manggagamot. Ikaw talagang malas, Yifan. Hindi mo ba nakikita na malapit ng sumakabilang buhay si Lola? Luhod sa bakuran para manalangin. Anong tinutulugan mo dyan, parang bangkay? Na-detect, lumalakas ang pagnanais ng host na magprotekta. Nilapastangan ang dambana ng ina. Aktibong inactivate ang Supreme Medical Sage System. Binigyan ng bagong starter fruit. Muling binuo ang katawan. Direktang umangat ang antas sa innate warrior by level. 10 taon akong umasta na parang baliw sa pamilya Su. Dinanas ko ang labis na pagpapahiya, parang higit pa sa hayop. Lahat para hanapin ang katotohanan. Ngayon gising na ang sistema. Balang araw, magiging ding ang apelyido ng buong lungsod ng Jiangsu. Ikaw, alipin, nagawa mo pang tumawa? Napalo ka ba at nasiraan ng bait? Masamang babae. Akala niyo ba ganoon lang ako, sining fan? Ikaw, hayop ka. Naglakas loob ka pang sumagot. Galing kay Suyan, dagdag na isa zero shock value. Galing sa pamilya Su, dagdag na isa zero shock value. Puputulin ko ang mga litid mo sa kamay at paa. May mas mahalagang gawin ang mga lalaki. Unahin si Lola. Malas, kung hindi lang ako natatakot na madumihan ang isip ni Lola sa marumi mong dugo. Matagal na sana kitang pinadala kay Haring Yama. Gumulo lang kayo dyan. Ang pulso ni Lola, tuluyan ng nablok. Kahit si Huatuo ang bumalik, hindi na rin maililigtas ang huling hininga niya. Galing kay Suyan, dagdag na isa zero shock value. Galing sa pamilya Su, dagdag na isa zero shock value. Rebelde ng mundo. Naglakas loob kang sumpain si Lola. Gusto mo bang lipulin ng Su family ang buong lahi nyo? CJ, kung si Lola ay may mangyaring masama, isasama kita sa libingan. Matanda, pakiramdam mo ba mahirap tanggihan? Parang tinutusok ang pag-aaral. Pero ang pag-aaral ay parang niluluto sa apoy. Maging ang paghinga ay mailasa ng dugo. Toxic yung init ng katawan, baradong dugo. Pinatay na ng lason ang life gate. Sa buong mundo, maliban sa akin, walang makaliligtas. Ningfan, naglakas loob kang gumamit ng lihim na sandata sa matanda. Nakakuha ng 20 shock value mula kay Suyan. 20 shock value mula sa pamilya Su. Suyan, tigilan mo. Matanda, kayo po. Nabuhay na kayo ulit. Dahil sa tusok ni Ningfan, nawala ang apoy sa dibdib ko. Gumaan ang pakiramdam ko ng daang beses. Dagdag na 30 shock value mula kay Suyan. Dagdag 30 shock value mula sa pamilya Su. Mas masakit, parang kinakain ako ng libu-libong lason. Matanda, 10 taong naipon na sakit ito. Isang karayom lang ang nakakapagbukas ng life gate. Para tuluyang gumaling, kailangan tapusin ang 8 karayom ng reset. Ano pang hinihintay mo dyan? Bilis, tuloy mo ang karayom kay matanda. Gusto mong sirain ang dangal ko? Lumuhod ka at magmakaawa. Ningfan, papaluhurin mo ako. Ako ang anak ng Su family. Di ka na kailangang lumuhod. Sige, paalam na ako. Magkita tayo sa kabilang buhay. Pigilan siya. Hulihin ang mayabang na yan. Lumabas ang key. Ikaw innate warrior ba level ka? Tumataas na 50 super shock value mula kay Suyan. Dagdag 80 super shock value mula sa pamilya Su. Ang 10 taong pagpapahiya. Matatapos na lahat ngayon. Hindi si Suyan ang hindi kinailangan ng Su family. Kundi ako, sining fan, opisyal kitang hinihiwalayan ngayon. Nagrebelde na talaga. Itong hayop na umaasa sa tira ng Su family. Naglakas loob dumayak ng amo. Mga tao. Patayin siya. Puro pagyayabang. Ningfan, pupunitin ko ang bibig mo ngayon para malaman mo kung sino ang dapat igalang. Hulihin siya. Bakit malakas ka pala, inutil? Si Suyan parang palakas sa balon. Hindi alam ang lawak ng mundo. Ngayon, naghamon ako ng laban sa Su family. Pagkatapos ng 2.5 taon, sa palasyo ng duelo sa Shangjing, kapag natalo ako, buhay ko sa inyo. Pag natalo kayo, walang matitira sa Su family. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Ang kahihiyan ngayong araw. Ipapahiya ko si Ningfan ng doble sa harap ng buong mundo. Lumabas si Ningfan sa pagkakakulong ng 10 taon. Nawala ang bigat sa dibdib ni Ningfan. Ang hangin at enerhiya ng mundo parang luminaw sa sandaling ito. Ang teknik ng 8 karayom ay kusang gumagana na. Ngayon, kailangan lang gamitin ang sistema para anihin ang shock value. Bibilis ang lakas at kakayahan sa sandata. Ang Shangjing Duel Arena ang magiging libingan ng Su family. Biglang nagkasakit si General Zhang ng Liao Dynasty. Ang makakaligtas, bibigyan ng gantimpalang 10,000 ginto. Dahil dito, naglabasan ang mga halimaw. Saktong sagot sa problema ko at makakapatay pa ng halimaw para sa karmang puntos. Lolo, kayo ang sandigan ng hukbo. Hindi niyo pwedeng iwan si Apo. Ngayong umangat na ang iba pang 9 na pamilya, nagbabantayan na sila. Kapag may nangyari kay Lolo, delikado na ang pamilya Zhang. Saan galing yung 40 manggagamot? Sino ang may lakas ng loob na pumasok sa kwarto ng general? Lumabas ka. Kaya kong pagalingin si lolo nyo at mabubura ang natirang laso ng halimaw. Kung tiwala si Boss Zhang kay Ning, pwede kong pilitin ang buhay niya. Kung pumalpak ako, pwedeng pugutan ng ulo. Nako, lumalabo na ang mata ni lolo. Hindi na nagsayang ng panahon si Ning Fan. Isang walis ng manggas. Nakita, lahat ng ako point ni lolo ay nasil ng gintong liwanag. Tarantado. May lisensya ka ba mula sa pamahalaan? Naglakas loob kang galawin ang katawan ng general. Mga tao, pusasan agad tapos ikulong. 8 karayom, kinulong ang natitirang kaluluwa at lason. Tandaan, huwag na huwag tanggalin ang mga karayom. Kahit Diyos, di kayang iligtas kung tinanggal. Mag-imbento ka pa. Pag namatay si lolo, ipapakain kita sa masasamang aso sa likod. Galing sa pamilya Zhang, shock value. Umabot ng 50. Level up ang sistema. Naka-unlock ang exchange function. Nagising ang special skill. Reverse healing. Pasensya ka na sa abala kanina. Pakiusap, Ginoo, pumasok tayo sa kabilang silid. Naghandog si Zhang ng 100 taon na alak ng lingsi. Sana'y matanggap mo ang aking pasasalamat. Zhang, magaling ka talagang makakita ng halaga. Nabawi na ni Lolo ang hininga niya. Makakalakad na siya pagkatapos ng 1 oras. Bata ka pa, Ginoong Ning. Pero may kakaibang kakayahan ka. Anong bundok ka nag-aral, Ginoo? Hindi bundok ng mga Diyos. Hindi masukat ang kakayahan. Di pwedeng ilantad ang pangalan ng guro ko. Pasensya na, nagdaan ang ilang tagay. Ibinaba ni
ni Ning Fan ang alak. May biro sa mga mata niya. Boss Zhang, may munting hiling sana ako. Pwedeng pakitulungan, ipatawag lahat ng tauhan, gwardya, at kamag-anak. Ipabantay sila sa labas ng kwarto ni Lolo. Kapag lalabas muli si Lolo, kailangan ko ng lakas ng 100 tao para maalis ang natitirang malas at makakatulong pa na madagdagan ang aking karmang puntos. Tagapamahala ng hukbo, utos mula sa akin. Lahat ng tao sa bahay, maliban sa tagabantay ng gate, pumunta na lahat sa harapan ng bakuran ni Lolo. Ramdam ni Fan ang dagundong ng shock value. Lihim siyang natuwa. Masama ito. Boss, si Lolo. Si Lolo, ang lamig-lamig ng katawan. Wala na siyang hininga. Anong boss? Namatay na siya. Boss. Boss. Mandaraya ka. May hininga pa ang lolo ko kanina. Sa ginawa mong kalokohan. Namatay pa siya bigla, mga tao. Hulihin ang nagpapatay kay General. Bakit nagmamadali? Sino nagsabing patay na ang lolo mo? Kitang-kita ng mayordomo, patay na si Lolo. Kitang-kita ng lahat. May lakas ka pang magpaliwanag. Walang hininga, ibig sabihin patay na. Kapag nagtatagalan kang sumisid, dapat ba kitang ilibing agad? Hindi pinansin ni Ning Fan ang sandatang nakapaligid. Biglang gumalaw ang katawan niya at nawala siya kaagad mula sa gitna ng mga gwardya. Sa sumunod na segundo, nasa silid ng matandang amo si Ning Fan. Buong buhay mo ay naglingkod ka sa digmaan. Paanong papayag na mapatay ka ng duwag? Ning, nangako kang maililigtas siya kanina. Bakit ngayon nagkagulo? Paano nang nangyari? Hindi. Sinong nagtanggal ng pangunahing karayom sa ulo? Yan ang needle for soul suppression. Kung tinanggal yon, lahat ng naipong hangin at demon energy babalik ng sabay-sabay. Wala nang magagawa, kailangan subukan ang reverse treatment ng system. Layuan nyo ako. Sinong nag-aakusang magnanakaw dito? Jin, bilisan nyo. Sagipin nyo si Lolo. Ay, nawala na ang 3 kaluluwa at 7 espiritu ng General. Wala nang pag-asa. Kumpirmadong patay na. Hahaha, ang duwag na swindler na yan. Ang pumatay sa General. Salbahe ang mga ginagawa niya. Ang General ay may malalang karamdaman sa loob ng katawan. Dapat ginamitan ng foreign alchemical technique. Pero pinagtutusok mo lang ng karayom. Halos pagpatay na yan. Pero bumangon nga at nakapagsalita si Papa kanina. Muling pag-ikas lang yon bago tuluyang mamatay. Dahil sa sakit, sumabog ang katawan niya. 3 araw pa sana siyang mabubuhay. Ngayon tuluyan na siyang namatay dahil sa'yo. Ning Fan, pinapatay mo si daddy ko. Ngayon, paghihiwa-hiwalayin kita para ihandog ang kaluluwa niya. Zhang Shexing, ikaw na. Kaya mo ba ginagawang palabas to kasama ang manluloko? Nagmamadali ka ba kagatin ang kapangyarihan ng General? Kalokohan. Ako ang pinakamahusay na doktor ng Goryeo. Tama na, may natitira pang konting hininga si Lolo. Dalhin ang mabigat na maso. Bilis, sa ganitong sitwasyon pa talaga? Igilan ang kalokohan. Para saan ang maso? Para magpagaling, syempre. Patay na ang tao. Kung hindi niya magawaan ng paraan, hahayaan kong patayin niyo ako. Walang kwenta. Kung mapapabuhay mo ang patay gamit lang maso, ako mismo ang tatawag sa iyo ng Lolo sa harap ng lahat at iinom ng dumi ng kabayo. Sir Ning, kanina galit lang ako. Pero malinaw ang isip ko nung bumangon ako. Hindi dahil sa sakit. Sige, paniniwalaan kita ulit huling beses. Magdala ng 50 gin na itim na maso. Ning Fan, gusto mong mamatay? Positibo 200, napakataas na gulat mula sa mga Zhang. Ayos. Epektibo nga ang reverse treatment. Sa isang hampas ng maso, hindi siya nadurog, kundi napatalsik pa ang demon energy. Nagising pa ang tuyong energy channels. Mga berdugo, nasaan kayo? Durugin ang baliw na kriminal na to para sa kaluluwa ng ama ko. Are. Ang sarap naman. Sinong nagmasahe kay Lolo? Ang lakas ng haplos, murang-mura, ramdam sa buto. Positibo 300, napakataas na gulat mula sa mga Zhang. Positibo 150 na gulat mula sa banyagang espesyalista Jin. Fatty, di ba sabi mo tiyak patay na siya? Anong trick tong ginamit? Tagalasing practice ito. Doktor ka na banyaga, satisfied ka na ba? Hindi maaari yan. Sa ilalim ng maso, dapat nadurog na ang katawan. Paano siya nabuhay? Tawag dito, nasisira para mabuo. Aking espesyal na medisinang lihim ito. Hindi mo maiintindihan, banyaga ka. Tama na, usapan pa rin ang pustahan kanina. Magpapakain ka ba ng ihi ng kabayo sa sarili mo? O tutulungan kitang uminom? Huwag kayong magpaloko. Si Lolo ay Grandmaster ng martial arts. Malakas ang katawan kaya di namatay. Malinaw na gumamit ng magic ang manloloko na iyan. Ibinabalik lang ang buhay bago tuluyang mamatay. Tama. Inuubos niya ang buhay ni Lolo. O, hindi lang ako manggagamot. Kita ko ring pareho kayong may matinding sakit. Nakakahiya pa nga ang sakit nyo. Zhang Shihang, pilit mong pinapalakas ang sarili sa maling paraan. Naipon na ang energy sa bandang buntot ng gulugod mo. Hirap ka araw-araw, di ba? Tungkol naman dito kay Expert Jin. Hindi ka totoong manggagamot. Isa kang shadow demon. Puno ng demonic energy ang katawan. Nagpapanggap lang para magmukhang tao. Traitor ka talaga. Naglalakas loob kang pakialaman ako. Kalokohan. Dapat ka talagang patayin. Anong turtle spirit kung ano-ano ka pa dyan? 8 karayom lang ang gamit ko, hindi lang pangligtas. Pinapalakas pa ang energy ng katawan nyo para matupok na lahat ng sakit. Malakas ang effect ng reverse treatment curse needles. Ngayon, wala na kayong control sa implic energy at demonic energy. Sabay-sabay nang magwawala. Nako! Nagwawala ang energy ko. Sobrang kati. Sobrang init. Tulong! Hindi ko na makontrol ang demonic energy ko. Mabubuking na ako. Tabi! Bilisan at dala ng tub ng yelong tubig. Positibo 200, napakataas na gulat mula sa mga Zhang. Ning, anong nangyayari dito? Wala naman. Tinutulungan ko lang silang maglabas ng lason at demonic energy. Palabas lang ang lahat, pero medyo nakakapagod nga lang.
Boss, may masamang balita. Ang batang amo tumatakbo sa bakuran. Hinuhubad ang damit, tapos bigla na lang tumalon sa fish pond, kinain ang dahon ng lotus. Boss, hindi ko na talaga mapigilan. Para bang sumabog ang energy ng batang amo. Nagkabasag-basag ang mga mamahaling batong sahig. Walang gustong lumapit. Ang labo. Ang normal na tao, ngayon baliw na. Biglang nabaliw. Positibo 200 shock value mula sa mga zhang. Sirang energy channels na siya. Nabihag ng demonic energy. Kung wala ang espesyal kong paraan, mabilis siyang magiging inutil. Sa isang galaw lang, parang nilikha ang parusa ng langit at lupa. Galing mo, Yen Fining. Pakiusap, sagipin niyo ang anak ko. Kalahati ng yaman ng pamilya, handog namin. Pakiusap, huwag ka nang magalit. Sandali lang, Yen Fining. Bagamat gising ako, kung hindi mo gamutin ang ugat ng sakit, matatapos na rin ang buhay ko. Kung tutulungan mo akong gumaling, simula ngayon, may 10,000 sundalo ang pamilya Zhang, at napakalawak na lupain. Handa kaming sundin lahat ng utos mo. Ang pamilya Su ang pinakamalakas sa kabisera. Kung makukuha ang Zhang bilang haligi, madali nating labanan ang pamilya Su, at imbestigahan ang kasong Ning. Mas madali ang lahat ng daan. Sige, gagamutin kita. Pero iba ang paraan ko. Kapag tumanggi ka, hindi ka maliligtas kahit ng Diyos. Reverse treatment. Tingnan natin. Umatras na kayo, huwag hadlangan si Ning. Sumunod, kinuha ni Ning Fan ang 50 gin na maso, at malakas na binugbog ang katawan ng lolo. Bagong buto, nagdugtong-dugtong ang energy channels. Nilinis ang buong demonic energy. Ayos. Gumaling na lahat, wala na ang mga lumang sugat. Ramdam ko pang mag-level up ako. Positibo 200, napakataas na gulat mula sa mga Zhang. Walang katulad talaga si Ning. Malaking utang na loob, hindi makakalimutan ng pamilya Zhang. Ning, sandali lang. Ngayon mismo paparusahan ko ang anak kong salbahe. Para sa'yo, Ning, patawarin mo na ang anak ko. Bakit nga ako nilapastangan at nakipagkasundo sa Shadow Demon? Kasama pa ang Shadow Demon, pampulitikang usapin. Mabilis kakalat ang balita na si Ning Fan ang nagpapagulo sa pamilya Zhang. Mahalaga pa ang reputasyon. Magagamit pa rin sa future sa kabisera. Ang talino mo, Ning. Sundin natin ang payo mo. Will na ang anak sa pamilya. Tapos na ang konsultasyon, paalam na ako. Fining, ito ang mga dokumentong pagmamay-ari at mga lupa. Pati kalahati ng ari-arian dito sa Jiangzhou. Simula ngayon, kalahati ng lupa ng pamilya Zhang ay iyon na. Sapat na sa akin ang bayad, hindi ko na kailangan ang pagmamay-ari. Buhay ang sinagip mo, pati kapalaran ng pamilya Zhang. Kung ayaw mo, buwan-buwan ko ipapadala sa iyo ang hati ng kita. Ipadadala sa bahay mo. Kung yan ang gusto mo, Fining, tatanggapin ko na. Dahil pinipilit mo, Old General. Kaya tatanggapin ko na rin. Fining, ito ang black gold card ng pamilya. Pwede mong gamitin kahit kailan saan mang bahagi ng dakian. May access ka sa milyon-milyong pilak. Sino? Ning Fan, walang puso ka. Ngayon ang araw mo ng kamatayan. Senior Beiwei. Ning Fan, noong araw nagpanata tayo sa kama ng yelo at hangin. Usapan natin kapag bumalik ako, pakakasal tayo. Bakit ka palihim bumaba ng bundok? Para pagsilbihan ang babaeng Su na parang alipin? Saan mo ako inilagay? Paano ang mga alituntunin ng sekta? Ate, nagkamali ka ng akala. Hindi ko ginustong mapunta sa Su. Gusto ko lang hanapin ang dahilan ng pagkasawi ng pamilya Ning. Hahaha, hanggang ngayon, nagpapalusot ka pa. Lahat sa sekta alam na hinabol mo kayamanan ng Su. Ikaw mismo ang nagpilit pumasok. Sige, kung ganun nagbago na ang puso mo. Ako na mismo ang papatay sa iyo, Taksil. Kung buhay di tayo pwede magsama, kung gayon. Gagawin kitang akin habang buhay. Ganito kalakas ang presyon. Dakilang ate ng sekta. Nag-breakthrough ka na pala. Tatakas ka pa rin? Noong una, bigla kang nawala. Ngayon iiwan mo na naman ako. Noong araw, nagpadala ako ng sulat na may kalapati sa iyo. Tinanong ko kung maghihintay ka sa akin. Pero sumagot ka lang ng bahala na. Sumunod na laman kung pumasok ka na sa Su. Nawalan ako ng pag-asa. Ate, niloko ka nila. Hindi ko iyon kagustuhan. Tingnan mo ang lihim na sulat na ito. Tama na, wag mo na akong lokohin. Ang guro ng sekta mismo. Nakita kitang pumasok sa pinto ng Su. Malubha ang sakit ko. Wala nang oras. Ate, ihahatid na kita. Agad kitang susundan. Ate, iniwan ko na si Suyan, ang babaeng demonyo. Yung sulat na bahala na, gawa-gawa lang ni Yobo po. Noong nag-isolated retreat ka, siya ang tumago ng lahat ng liham ko. Pinatalsik ko na si Yobo po. Ito ang tunay na sulat noon. Tingnan mo, magkahawig man ang sulat. Pero ang tatak ay peke. Gawa mo mismo ito. Ang petals ng winter plum ay 7. Ito, 6 lang. 10 taon akong nasa Su. Nakatera lang ako sa bahay kubo na butas-butas. Ano nang habol ko sa yaman? Nga, kulang ng isang petal. Si Yobo po iyon. Ayaw niya talagang magpakasal tayo. Sabi niya, napapabayaan ko ang pag-aaral ko dahil sa iyo. Nadagdagang shocking value mula kay Chu Beiwei ng 150. Pasensya ka na, kapatid. Hindi dapat ako nagduda sa iyo. At muntik pa kitang masaktan. Hindi ka ba pinuwersa ng mga taga-Su? Walang nasirang pundasyon mo, di ba? Pwede akong maglaan ng lakas upang samahan kang mag-closed door training. Tutulungan kitang ayusin ang meridian mo, ate. Ayos naman pundasyon ko. Ginamit lang ako ng Su, parang libreng trabahador. Ni hindi ako pinahawak ng kahit ano, na may kinalaman sa cultivation. Pero napanday ang karakter ko. Yung Su na yon, pinatira pa si Fan Air ko sa kubo. Pupunta ako ngayon mismo sa Su Mansion sa Iping. Palilipatin ko sila lahat sa silong. Ate, dahan-dahan lang. Kakakuha ko lang kay Zhang family. Kailangan ko pa si General Zhang na itago yung issue ng toilet mo. Kung hindi, bukas kalat sa buong Jiangzhou ang utos ng gobyerno. Tama na, huwag ka na magalit. May pera naman ako. Naipon ko lahat ng gold leaf snacks na bigay ni Master. Plano ko sanang gawing bride price yun. Yang Master Ning, may masama. Si Madam Song nasa Spring Breeze Pavilion sa Timog Bayan. Sinugod siya ni Lin Yuan, anak ng Lin. Pinipilit siya nilang uminom. Sinaktan pa nila si Madam. Hindi talaga namin natulungan. Mga walang hiya. Manager Wang, bantayan mo si mama ko. Ako at si ate pupunta na ngayon. Ate, sumunod ka, iligtas natin sila. Sino mang insulto sa mama ko?
Walang makakalabas ng buhay dito sa Spring Breeze Pavilion ngayon. Sino mang manakit kay Tianang Ning, kalaban niya ako, Chuba Iwei. Papabagsakin ko ang pavilion ngayon. Gagawin kong guho ang Spring Breeze Pavilion ngayong araw. Hihi, Mama! Fanner, bakit ka nandito? Umalis ka mabilis, may Master Mulalin family dito. Hindi mo sila kayang kalabanin. Aba, ito ba yung napasok sa zoo? Lalaki na parang alipin ng asawa. Maganda sana ang anak mong lalaki. Kaso mahina, walang bayad. Tama si Yang Master Lin. Ang batang to, kahit dog hole pinasukan sa zoo. Lakas ng loob magpakasikat dito. Hoy bata, gusto ko yung minahan at lumang bahay ninyo. Pumirma ka ng deed transfer. Lumuhod ka at mag-freak out sa akin. Bibigyan kita ng matutuluyang kwadra ng kabayo. Itong 100,000 gold tiles, kapalit ng dangal ng mga binti mo. Sobrang mura na iyan sa iyo. Yung nanay mo, may itsura din. Papainumin ko siya ng konti. Pag napaligaya niya ako, dadagdagan ko pa ng 500,000. Mamaya, lulusubin ko ang bahay ninyo. Ikaw, lumuhod sa pinto at manood. Tignan mo paano ko sinunog mga altar ng ninuno mo. Walang respeto, ininsulto pa mga ninunot matatanda. Ngayon, ako mismo, pipilitin kitang maging inutil, para hindi ka mamatay, pero parang patay ka na rin. Ate, wag mong madumihan ang espada mo. Ipapa-experience ko sa kanya anong ibig sabihin ng mawala ng lahat. Malas pa sa kamatayan ang mararamdaman mo. Hindi ko akalaing may ganitong kakampi ka pa. Maging espada mo mataas na klase pa. Tamang-tama, minahan, bahay, espada. Isama pa ang ganda mo. Lahat kukunin ko ngayon. East City magiging Lin na pangalan. Young Master Lin, pinilit mong mag-evil art. Uminom ka pa ng bawal na gamot, nawasak ang foundation mo. Ang kisi mo, sobrang labo na. Yang lakas mo, panlabas lang yan. Parang ilusyon lang yan, dahil sa kayabangan mo. Tutulungan kitang mawala lahat yan. Simulan ang reverse healing. Ipatong, reset, 8 needles. Akin. Aking cultivation. Nawala na ang kisi ko. Patayin niyo siya. Kayong mga inutil, patayin niyo siya. Wala kayong lakas, pati innate level wala. Nagpakamatay kayo ng kusa. Sakto, ibibigay ko mga buhay ninyo sa mama ko para hindi na siya matakot. 4 kayong nasa peak postnatal stage. May dudang pinsala lahat kayo sa loob. Tamang-tama. Subukan nyo, anong epekto ng reverse healing sa inyong lahat? Fanner, tumakbo ka na. Huwag mo na akong alalahanin, anak, please. Simula ngayon, walang magpapaluhod sa inyo, mama. Habang nandito ako, walang makakasakit sa inyo. Mahigpit mag-aral ng martial arts. Sumusunod lang kayo sa utos. Ngayon, wasakin nyo na lang lakas nyo at umalis. Makakaligtas pa kayo. Huwag nyong isugal lahat para lang sa isang bulok na anak mayaman. Sayang naman pinaghirapan ninyo. Sinong batang musmus to? 10 taon sa zoo. Akala mo dahil natuto ka ng konti, boss ka na? Kaya mo nang kontrolin ang lahat. Hehe, bagsak na si Lin. Sakto, kukunin ka namin at ang maganda mong kasama para iregalo kay Patriarch. Yayaman pa rin kami. Itong babae na to. Ngayon, wala munang kukunin kahit sino. Patayin siya. Ang tiyuhin ko si Lin Tianying. Isa siyang dakilang Grandmaster. Nandyan siya sa katabing kwarto. Patayin niyo siya, bibigyan kayo ng pabuya. Ininsulto mo ang pamilya ko. KTM ka pa ng masasama. Karapat-dapat lang kayong parusahan. Nag-practice kayo ng evil art. Bukas na ang kigate nyo. Ngayon, tutulungan ko kayong baguhin yan. Mawala. Aray, magulo na kiko. Nasira na ang meridian ko. Nagsisikip na ang mga ugat ko. Baliktad na ang galaw ng ki sa puso ko. Hindi na ako makagalaw. Wala na laman ang dantian ko. Wala na rin akong cultivation. Isa na akong ordinaryong tao. Nadagdagang extreme fear mula sa mga Death Warriors, 150. Nadagdagang shock value mula kay Song Yun, 80. Dagdag na 60 na puntos ng pagkabigla mula kay tagapangasiwang Wang. Fanner, kailan ka naging ganito kagaling? Tio, tulungan niyo ako. Tinanggalan nila ako ng kapangyarihan. Mawawala na ang Lin Clan. Tio, tingnan niyo ako. Ako ang napinsala niya. Yuan na-block ang ugat at pundasyon mo. Galit mula kay Lin Tianyin, halos na level. Dagdag 100 puntos ng pagkabigla. Sino kang aroganteng pumutol sa lahi ng Lin Clan? Ngayong araw, sisiguraduhin kong ikaw at ang pamilya mo ay hindi na makabangon. Bongga ang titulo mong malapit ng maging Grandmaster. Pero sa mga mata ko, pinilit mong umabot sa antas ng Grandmaster. Malala na ang problema sa puso mo. Pero, isa kang malubhang may sakit na pwede laging tumagas ang dugo. Guru, siya ang halimaw na gumamit ng masamang kapangyarihan sa akin. Inapi pa niya ang Lin Clan natin. Guru, kailangan niyo akong ipaghiganti. Malakas ang kapangyarihan siya ni Lin Tianyin. Pero may kahinaan siya sa puso. Doon ka atakihin. Kapag gumalaw si senior sister, papasok ang mga otoridad. Yung espesyal na teknik na lang ang gamitin. Kumonsumo ng 2,000 puntos ng pagkabigla. Matagumpay na nakuha ang ultimate skill. Sinasabi, nangyayari. Kalma lang, Ginoong Lin. Hindi naman sinasadya ang lahat ng ito. Pakiusap, patawarin mo ang anak ko. Akong asawa mo ang magdusa para sa kanya. Malapit nang maging Grandmaster. Pero sinaktan mo pa ang isang babae. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa Lin Clan. Aroganteng demonya, ipapakita ko sa inyo ngayon. Ano ang ibig sabihin ng inborn power? Lin Tianying, hinayaan mong apihin ang pinsan mo ang mahihina. Agnakaw ka ng mana ng iba. Walang galang sa batas. Walang galang sa nakatatanda. Ngayong araw tuturuan kitang rumespeto sa batas. Hahaha. Pagdating sa batas, dito sa Jiangzhou, ako ang batas dito. Bakit ganito? Bakit biglang huminto ang tiyay ko? Bakit hindi gumagalaw ang katawan ko? Nakayuko ang Patriarch sa batang Eurasian. Dagdag 100 puntos ng pagkagulat mula sa Lin Clan Guards. Dagdag 70 puntos ng pagkabigla mula kay Song Yun. Since ganito Lin Master, taos pusong pagyuko.
Kung hindi ako magbigay ng regalo, mukhang mahina ang kakayahan ko bilang manggagamot. Ang 3 deadly points na iniwan ng pilit mong pag-ensayo sa Tianing Technique. Heart, Energy Core at Spring Point. Aayusin ko agad ngayon. Hindi, ang Energy Core ko. Nawawasak na ang inborn talent ko. Bumalik na sa kalikasan ang chai mo. Simula ngayon, isa ka na lang na normal na malakas na tao. Nanay, senior sister. Tapos narito, alis na tayo. Magandang dalaga. Tulad ka ng diwata sa larawan. Tawagin niyo na lang akong Baiwei, tia. Baiwei, tama na. Sumama ka na kay Guru paakyat ng bundok. Guru, yung love letter na natanggap ni Fanje. Kayo ba ang nagutos kay Granny yun na Peking yun? Bakit niyo kami pinigilan? Huwag nang pag-usapan ang maliliit na bagay na yun. May natatanging katawan ka ng malamig na yin. Kapag naabot mo ang inborn stage nang hindi pa tapos ang baby core stage, sisirain mo lahat ng ugat mo. Masasayang ang pagsisikap mo. Fan-er, hindi ako naging malamig. Pag nanatili si Baiwei sa tabi mo, hindi lang masasayang ang training niya. Malalagay pa siya sa panganib mula sa kalaban ng sekta. Pagsasanay sa bundok ang tamang landas para sa kanya. Guru, tumigil kayo. Noon, pinalayas ninyo ako sa sekta. Ngayon, ipipilit niyong kunin si senior sister. Sa sekta battle after 2.5 years. Ako ang kukuha ng inborn pill para kay senior sister. Ipapakita ko na deserve kong tumabi sa kanya. Tanga kong estudyante. Kung hindi kita pinilit, kailan magigising ang dugo mo bilang Saint Doctor? Senior sister, hintayin mo ako ng 2 taon at kalahati. Pupuntahan kita sa sekta. Gets ko na ngayon, sa Sword Saint, espada lang ang mahalaga. Hindi uso sa kanya ang damdamin nyo. Maganda at mabait si Baiwei. Matagal ko nang tinuring na anak si Baiwei. Siguraduhin mong makakasama mo siya ulit. Alam ng nanay mong mahirap ang pinagdaanan mo. Pero huwag kang susuko. Ang sekta ay mahalaga ang talento. Kung maging magaling ka, walang makakapigil sa iyo. Suporta mo ako palagi. Pero huwag mo namang pilitin ang lahat. Binigay ni General Zhang ang 100,000 silver taels. Gamitin mo. Huwag mong hayaan ang sarili mong mahirapan. Huwag kang mag-alala, ina. Ipapakita ko sa lahat. Karapat-dapat ako. Sa tabi ni senior sister, huwag ka nang magtrabaho sa opera house. Kumuha ng ilang maaasahang katulong. Mag-enjoy ka na lang. Elder, may malakas bang mga sugatan sa ugat kamakailan sa Kapitolyo? O kaya inapa ko sa antas? May napansin akong pagbabago sa lakas ko. Gustong subukan ang mas mahirap na hamon. Para madagdagan din ang reputasyon ko. Evening, butit tinanong mo ang asawa ni Commander Lin. Nasiraan siya ng ulo habang nag-ensayo. Matagal na siyang walang malay. Tinawag na ang magagaling na doktor. Naghahanap nga akong matutulong sa kanya. Ginoong Ning, kakaiba ang sakit ng kapatid ko. Nag-ensayo siya ng Ice Emperor's Truki. Pilit na nag-breakthrough. Kaya bumalik ang lamig sa katawan. Hindi na nagising. Sabi ng mga sikat na doktor sa Kapitolyo, kailangan ng sobrang lakas na matapang na tao. Handang isugal ang sirang ugat para mailipat ang lamig sa sarili niya at akuin ang sakit. Tumigil ka, tatay, bakit ka ulit naniniwala sa mga ganitong manluloko? Pretend lang ang paggagamot nila. Gusto lang nilang pilit magpasa ng chai. At nakawin ang Ice Emperor's Truki ni Mama. Si Aoya, tigil ka na. Panauhin siya na inirekomenda ni General Zhang. Huwag kang bastos. Naloko rin si General Zhang sa kanya. Mukhang gusto lang niyang alamin ang natatagong teknik namin. May mga peking doktor na ring sumubok dati. Galit na galit ako sa mga sakim na katulad niyo. Galit na galit ako sa mga sakim na katulad nyo. Huwag nyo naman masamain, Ginoong Ning. Pagkatapos magkasakit ng asawa ko, maraming nanloko gamit ang pagiging doktor. Natakot lang ang anak ko. Okay lang, ang asawa nyo ay nilaso ng lamig. Natamaan ang sentrong ugat. May solusyon dito. 3 karayom lang ang kailangan ko. Kalahating oras lang, makakabawi ang ugat niya. Ha? 3 karayom lang ang kailangan mo? Ano, akala mo gagamitin ko ang buhay ko kapalit sa kanya? Ililipat mo ang lamig sa katawan mo. Ha, ang labo naman yan. Ang sakit ng asawa ni Ginoong Ning. Sa katunayan, nagmula sa pag-ensayo ng Suanyin method noon. Ikinuha siya ng Shadow Demon ng chilling poison ng palihim. Lahat ng tanyag na doktor dati ay nagsabi, kailangan ng isang martial artist na may paggawa ng yang upang ilipat ang buong enerhiya ng katawan papunta sa asawa at saluhin ang backlash ng chilling poison. Yung mga nagmamagaling na peking doktor, sinasabing ito daw ay pagtulong. Galit ako at lalo pang tiniis ni Xiaoya, tinuring akong kaaway. Akala niya binibenta ko ang sarili kong pamilya. Pero kung hindi ako pumayag, asawa ko, wala siyang ibang pag-asa kundi kamatayan. Sinong hindi dito sa Kyoto? Nakikitawa sa aking pagkabigo. Sige, naiintindihan ko na. Kayo mga pamilya ng elite, bukod sa pagtumbas ng buhay, wala kayong ibang solusyon. Walang ibang bagay sa utak ninyo. Huwag kang mag-alala. Ako si Ning Fan, tumutulong sa tao. Hindi gumagamit ng ganong mapanirang paraan. Mababang estilo, ang chilling poison ng asawa mo. Kasama na rin ang natirang laso ng Shadow Demon sa katawan mo. Sabayan kong nilinis. Totoo ba yan, Ginoo? Lin Feng ay labis na nabigla, dagdag 150 shock points. Hindi na kailangan ng delikadong paraan na magharap ang enerhiya. Paghalo ng vital energy. Sigurado ka ba hindi mo kailangan? Bubuksan ko ang protective array para tulungan ka. Lin Commander, sino sa tingin mo? Pareho ng mga scammer na gustong kunin ang family techniques nyo. Ate ko naghihintay pa sa Beijing, kailangan kong agawin ang kasal. Wala akong interes sa teknikes ng asawa mo. Bigyan mo ako ng kalahating oras para maghanda. Ipapakita ko sa lahat ang poison mula sa Shadow Demon. Walang kailangang tumaya ng buhay para malutas yan. Uy, ang bilis namang nagkasundo. Akala ko mas tatagal ang scammer na ito. Saan pamilya ba ito galing? Layuan ang mga gustong mag-aral ng skill sa ilalim ng pangalan ng boatman. Hae! Ang Turtle Jolly Desert ay pwede lang ilipat ang enerhiya. Hindi mapapawi ang stubborn chilling poison at Shadow Demon energy.
Kung mabilis ang gusto, kailangan gamitin ang apoy para labanan ang yelo, at tama ang magpapalayas ng evil. Puwersahan kong babasagin ang ice shell na ito. Tagumpay ang exchange. Nagastos na 200 shock points. Nakuha ang isang grade 4 fire spirit fruit. Tapos na, mga kaibigan, witness nyo ito. Si Ginoong Ning ay magpapakita ng teknike para gamutin ang asawa. Sumama kayo, tingnan kung paano mayaalay ni Ginoong Ning ang paglilinis at pagtanggal sa Shadow Demon. Labis na shock points mula sa lahat, dagdag 200. Sa harap ng lahat, paggamot ng ganitong sakit, itong bata, ang buhay niya. Meron talaga bang secret method na hindi kailangan maglipat ng energy? Kalokohan. Si Lin Commander, ang batang ito. Malinaw na nagsisinungaling, 20 taon ang pag-ensayo. Para lang sa pagkakataong makapasok sa bahay ng iba. Sa tingin ko, ang kapal ng mukha mo. Mas makapal pa kaysa sa vital energy mo. Di na halos mapigil ang Shadow Demon energy sa katawan mo. Kapag nag-ingay pa, palalayasin sa Lin Mansion. Kung kaya ni Ginoong Ning, subukan mo. Kapag nagloko ka pa, ang aking espada ay papatay sa'yo dito mismo. Stone Cauldron na babasagin ang yelo. Fire poison sa kaluluwa. Palayasin ang evil, basagin. Baliw, ito ba ang pagtulong? Malinaw na pinapatay mo siya. Labis na takot mula sa lahat. Shock points positibo 500. Labis na shock points mula sa karamihan positibo 400. Patawad, Ginoo. Gusto mo bang sirain ang buhay ng asawa ko sa harap ng lahat? Wasakin ang ugat ng Lin family? Scammer, mamatay ka na. Paparusahan kita, sinira mo ang sarili mong ina. Pulbos, walang natira. Lahat tumigil. Huwag siyang saktan. Ginoo, ginagawa mo ito gamit high frequency vibration. Puwersahan mong tinatanggal ang chilling essence at shadow demon sa buto ko. Ginoong Ning, huwag pansinin ang mga barbaro. Ipagpatuloy mo ang miracle. Tulungan mong tuluyang tanggalin ang poison sa katawan ko. Ano, imposible yan. Soul shock points mula sa lahat, dagdag 800. Vital energy dumadaloy parang ilog. Naubos ang chilling poison at evil energy. Itong technique, masigit pa sa transfer method ng iba. Impossible. 20 years ko sinanay ang fierce yung skill. Nawasak lang ng lumangsaw na ito. Ang tawag dito ay Golden Stone Formation Technique. Nagpapadala ng sound wave sa buto. Ang ultimate medical method, nagpapalayas ng evil gamit apoy. Mga barbaro, ito lang alam nyo. Nakipagkutsaba pa sa Shadow Demon. Wala kayong alam, ang extreme yung fire ang pinakamabisang pangontra sa yelo at evil. Kapag kinain mo, parang masusunog ka. Pero ito ang bubunot ng chilling poison sa katawan mo. Kasama ang natirang Shadow Demon energy. Ang aking Swan Yin method ay nag-breakthrough. Sa matagal na bottleneck, naabot ang ikapitong level. Ginoong Ning, nailigtas mo ang asawa ko. Nabisto mo rin ang infiltrator na Shadow Demon. Utang na loob, hindi ko makakalimutan habang buhay. Tiyo Ning. Si Xiaoya ay bata at walang alam. Halos napahamak ang buhay ng ina. At nagkamali pa sa'yo. Tatanggap ng bao si Xiaoya. Huwag magmadali para magpasalamat. Ito ang masigasig na dancer. May evil energy ng Shadow Demon sa katawan. Lin Commander, dapat mong ayusin muna yan. Ipababa sa kulungan. Grabe ang interogasyon. Nagastos ang shock points. Tagumpay ang exchange sa top talent. Ang mga meridian mo ay durog na durog. Gagamitan ko ng natural balance method para ayusin ang yin at yang. Sabay-sabay ang 8 treasures. Ang dry wood maging spring. Feeling na parang hinangin ng spring. Mas epektibo pa kaysa elixir, sobrang clear. Labis na shock points mula sa lahat, dagdag 600. Needle technique na pinapadala sa espasyo, sobrang buhay ang naibibigay. Ito ang tunay na master, Lin Commander. Ngayon, naniniwala ka pa rin na kailangan ng transfer method para gamutin ang sakit. Ginoong Ning, tunay kang master. Naging makitid ang isip ko. Bakit siya? Ginawa niya gamit lang golden needle at saw. Dalhin siya palayo. Wag dito, madumi ang mata ni Master. Bayad na, uuwi na ang doktor. Medical book na binigay ni Master. Dati, kahit paano, hindi ko maintindihan. Ngayon, matapos maayos ang katawan, biglang nag-breakthrough. Naku, gold energy sobrang malakas. Kaunti lang, bawas agad. Ha? Ang method na ito, hindi nagbibigay ng spiritual energy. Sumisipsip ng life force mula sa medicinal herbs. Mas nagpalakas pa ng anti-evil force. Daring nasundan ako ng tao ni Lin Tayaning, gusto pang mamatay. Hoy bata, kinukuha ka ni Lin. Sumama ka sa amin. Sandali lang, mga kapatid. Bago yan, magluhod ka muna sa lupa, Bangbang. Sabayan mo na rin itanong ang kinaroroonan ng ina mo. Lin ay naghihintay na itapon ka sa wildland. Sa inyong dalawa na puro buli ng mahina. Taga Shadow Demon, mga mababang aso. Akala nyo, papayag akong magpakababa. Pinilit mong saktan ang ina ko. Ang doktor ay pwedeng magligtas at magdesisyon. Reverse at guide. Mabilis ang transition ng life and death. Evil ay nahihiya. Ang cultivation ko. Nasil ang sea of energy ko. Wala na ang martial arts ko. Labis na takot mula sa Death Soldier. Shock points positibo 100. Ano ba talagang plano ni Lin Tayaning? Nagpadala ng tao sa Ning family. Ipinapalayas ang mother mo sa Kyoto. Itatapon sa wildland upang maghirap. Pinilit saktan ang ina ko. Si Lin Tayaning, sawa na sa tahimik na buhay. Nagkaroon pa ng lakas ng loob na kumontra sa Shadow Demon. Tinulungan pa ang masama, nakipagsabwat sa kasamaan. Tingnan mo kung paano ko paparusahan si Lin Tayaning. Tatapusin ko siya pati ang mga kasapakat niyang Shadow Demon. Kukunin ko lahat ito. Kulangan ng Huazheng, dagdagan pa. Gusto ko makuha agad ang mga gamit. Galing sa may-ari, dagdag 30 puso o shock points.
Ibigay mo sa akin ang pagbungad sa Xiantian Realm. Nagawa na, Lin Tianning. Shadow Demon, malapit na ang katapusan nyo. Ginoong Ning, si Lin Tianning ay disgrace ng sideline ng pamilyang Lin. Nagtatago siya ngayon sa silangan, sa Lin's Villa. Nasa inyo na kung paano siya tratuhin. Tiyuhin, kailangang iganti mo ako. Kailangan mo ring dalhin ang kanyang ina. Pahirapan siya hanggang sa dulo. Huwag kang magmadali, Yuan Er. Naiplano ko na ang lahat. Kapag nakuha na natin si Ning Fan at ang ina niya, siguradong ipakukulong ko siya ng habang buhay. Kung palalayasin lang, sobrang magaan yon para sa kanila. Hayaan mong si Master Shadow Demon ang sumipsip ng lakas nila. Bless you. Yung dalawang hangal, sobrang yabang pa. Nagkaroon pang lakas ng loob na makipagkasundo sa Shadow Demon. Sayang, hindi niya na makikita ang mangyayari. Ning Fan, paano mo nalampasan ang dalawang assassin ko? Galing kay Lin Tianning, extremely shocked, dagdag 50. Galing kay Lin Yuan, takot. Shock value positibo 50. Ning Fan, hindi pa kita hinahanap, ikaw pa mismo ang lumapit. Biglang nabaliktad ang balanse ng hangin. Tinatanggal na ang kasamaan. Hahaha, nainom ko na ang soul-breaking powder na binigay ni Master Shadow Demon. Wala nang epekto ang dati mong paminsala. Mamamatay ka na. Makakaiwas ka ba? Lakas ng Shadow Demon. Sa harap ko, isa ka lang na walang kwenta. Walang kwenta, hindi na ako masusugatan. Pwede ko pang gamitin ang lakas ng Shadow Demon. Ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw, mapanghimagsik na anak, maniwala ka ba? Ang sabi ko, agad na natutupad. Maliit lang ang pindot sa likod ng kamay. Hahaha, ganoon pala. Ganitong uri ng flame illusion. Basta't may lakas ni Master Shadow Demon. Walang kwenta lahat ng ilusyong yan. Lahat ng galaw mo tapos na. Levi, Lin Tianning. Pinakamalaking pagkakamali mo ay tinanggap mo lahat ng 3 big wasak ko. Zeroing 8 needles at natural conditioning. Nagkaroon pa ng tapang gamitin ang lakas ng Shadow Demon. Ano, kanina patuloy kong inayos katawan mo. Binalance ko lahat ng pinsala mula sa Forbidden Medicine at Shadow Demon Energy. Ginawang perpekto. Para lubusang bumalik sa iyo ang lahat ng lakas na yan. Ngayon oras na ng milagro at singilan. Bigla ang pagkatuyo. Nawawa ang lakas ng panahon. Reverse backlash ng demonyo. Ama! Ang aking ki, ang aking lakas. Bakit kulubot ang mga kamay ko? Lakas ni Master Shadow Demon ay bumabalik sa akin. Uncle, ikaw, bakit ka parang multo dyan? Galing kay Lin Tianning, sobrang bigat ng pagkawasak ng loob. Shock value positibo 300. Takot galing kay Lin Yuan. Shock value positibo 300. Ikaw, anong ginawa mo? Nasaan na ang lakas ni Master Shadow Demon? Wala naman akong ginawa. Pinabilis ko lang ang pagkatuyo ng ugat mo. Pinalikod ko lang ang lakas ng Shadow Demon sa katawan mo. Lin Tianning, ngayon, kahit magbuhat ng espada, hindi mo na kaya. Gusto mo magpaalis ng iba? Bakit hindi mo? Hayaan mong mga loyal mong tauhan ang maghatid sa'yo. Sino ang pumasok ng walang pahintulot? Nasaan ang commander? Bakit may matandang pulubi dito? Isip ay naloko na. Sabay-sabay na pagpalit ng puso. Demonyong simula. Hulihin ang mga traidor na kaanib ng Shadow Demon. Dalhin sila sa pinakamadilim na piitan. Pasubukin sila sa kaparusahan ng demonyo. Dito may 2 nagtangkang kumontra sa Shadow Demon. Main suspects ng rebellion. Kayo na ang bahala sa kanila. Lumayo kayo, ako ang amo nyo. Master Shadow Demon, tulungan mo ako. Bitawan nyo ako, hindi pa ako matanda. Hindi ako traitor. Huwag ninyo akong itali sa mga kadena na yan. Masakit, tulungan nyo ako. Ipapadala nila tayo sa impyerno. Kainis. Niloko ako ni Master Shadow Demon. Ang pamilya Lin ay talagang matibay ang ugali. May lakas pa na kumontra sa Shadow Demon. Kaya nararapat lang na magdusa sila. Karapat dapat lang. Brother Ning, narinig ko ang balita. May gulo pala rito at may kinalaman pa sa Shadow Demon. Dali-dali akong nagdala ng mga sundalo papunta rito. Napag-alala ba kita? Wala yan, pero tumulong lang ako linisin ang mga hindi tapat dito. Nahuli ko pa ang mga traidor na kasabwat ng Shadow Demon. Naparusahan na ang mag-amang Lin Tianning. Nabasag na rin ang Jade Pendant ng Shadow Demon. Sino ang nasa loob? Ang ingay? May Shadow Demon ba sa likod nito? Pasukin natin, tignan natin kung sino ang nagwawala. Mag-ingat lahat. Shadow Demon Aura. Nababaliw na ba kayong lahat? Kanino kayo tumutungo? Sa matanda may natirang Shadow Demon Aura, itigil. Naglakas ng loob kayong sugurin ang kasama nyo. Itong dalawang ito ay sina Lin Tianning at Lin Yuan. Bakit sila naging ganyan? Baliw na ang pananaw ng mga dancers. Shock value positibo is a 00. Commander, gulo-gulo sa loob. Parang na-hypnotize ang mga gwardya. Ginawa nilang kaaway si Lin Tianning, nakasabwat ng Shadow Demon. Sobrang bugbog siya ngayon. Sinusuntok din siya ng Shadow Demon Aura. Ngayon lang nangyari ito. Sir, anong uri ito ng kakaibang kakayahan? Paano nagagawa na agad-agad tumanda ang isang tao? Pati ang Shadow Demon Aura napapaliko. Commander, tignan mo nang maigi itong preso dito. Pamilyar na pamilyar ka sa kanya. Lahat ng mga wanted sa Jiangzhou, kabisado ko. Pero itong taong ito, siya ay ikaw, ang ambisyosong pinsan mo nakasabwat ng Shadow Demon. Lin Tianning, sobrang takot ng lahat ng naroroon. Shock value positibo 500. Si Lin Tianning, yung pinsan na gustong kunin ang kapangyarihan ng militar. Nagkaroon pa ng koneksyon sa Shadow Demon. Gumaling, baliktad pa. Malapit nang mamatay. Pinaparusahan pa ng Shadow Demon Aura. Kaya pa niyang tumagal ng 1 oras. Anong krimen ang gusto mong imbestigahan? Bilis na, baka may makuha pa kayong sikreto ng Shadow Demon. May gagawin pa ako, una na ako. Kaibigan kong totoo, ngayong wala ka nang natira. Nakipagsabuatan ka pa sa Shadow Demon. Lahat ng sikreto at impormasyon ng Shadow Demon. Ako na ang magtatago niyan. Sisiguraduhin kong magiging sulit ang pag-alis mo.
Pangalan, pinanggalingan, Ranggo, Ningfan, Jiangsu. Magpaparehistro ako para sa karapatang sumali sa final battle sa loob ng 2 taon at kalahati. Dapat innate class pataas lang ang pwedeng sumali. Sige, sumama ka muna sa akin para sa bone test. Sabay tignan kung may natirang shadow demon aura. O ay, hindi ba ito yung itinapon ng Su family? Son-in-law na pabigat, ano na? Wala nang makain. Nandito sa Marshall Hall para magtrabaho. Subukang makakuha ng BC class rating. Para lang may pangkain sa ordinary level. Para doon ka mamatay ng maganap. Tignan mo ha, ganito kalaki agwat natin. Magaling ang bone base mo. 9,000 Jin ang lakas mo. Elite level overall. Innate class warrior. May konting shadow demon aura na tira. Iminumungkahi ang quarantine at investigasyon. Disipulo na ako ngayon ng Qianli Marshall Hall. Sa duel natin ng 2 taon at kalahati mula ngayon. Akin mismong pupugutan ulo mo. Tapos ka na ba magingay? Kung tapos na, umalis ka dyan. Huwag kang humarang, may shadow demon aura ka pa. Baka mapaalis ka ng Marshall Hall. Alerto, sobra sa limit. Perfect ang response. Overall rating, extreme. Innate half-step grandmaster. Walang natirang shadow demon aura. May matibay na resistensya laban sa demonic energy. Extreme. Impossible ayon. Di ba inutil naman yung veins mo? Kaya mo pang supilin ang demonic energy. Hangal ka. May shadow demon aura ka pa. Mayabang ka pa. Mag-ingat ka. Baka ikaw ang masunog. Galit mula kay Suyan. Shock value plus 300. Kahit pixianchan pa. Itinakwil ka lang ng pamilya mo. Ningfan, malayo na ang agwat natin. Hawak ko na ang pamilyang Wang at ang Huichuntang. At ikaw, isa ka lang hamak na manggagamot. Peak warrior, iyan na ang hangganan mo. Palakas sa balon at dagat. Sino ang tunay na dragon? At sino ang basura? Magtutuos tayo sa Shangjing Arena. Tigil! Sinaktan mo ang puso ni Xiaoyan. Aalis ka na lang. Siya si Wang Meng ng pamilyang Wang. Isang tunay na grandmaster. Ningfan, hamak na taga-bukid ka lang. Wala kang binatbat sa kanya. Dakilang Master Wang. Alam mo ba kung bakit hiniwalayan ko ang babaeng ito? Para bumilis ang lakas niya, gumamit siya ng bawal na gamot. Gulo na ang mga ugat niya, barado na ang mga daluyan. Sa madaling salita, sira na ang talent niya. Magulo rin ang aura niya. Ang sumama sa taong magulo ang aura ay pagsira sa sariling kinabukasan. Puro kakalokohan. Dekada na akong nagsasanay. Sino ka para diktahan ako? Lapastangan. Maniwala ka. Ang salita ko ay batas. Authority ng matanda. Haha. Mamamatay ka na, nakuha mo pang magbiro. Kahit lolo pa itawag mo, wala kang takas. Ano? Ang binti ko, anong mahika ito? Hindi ako makagalaw. Gulat ang lahat. Shock value plus 800. Wang Meng, wala kang kwenta. Lumuhod ka sa itinakwil na ito. Ipinahiya mo ako. Reverse healing. Gulong ugat, bumuka. Ang mga ugat ko, parang nasusunog. Napakasakit. Gulat ang mga nanonood. Shock value plus 500. Napakagaling ng medisina niya. Wang Meng, anong ginagawa mo? Tapusin mo na siya. Xiaoyan, kakaiba ang medisina ng batang ito. Umatras muna tayo. Magplano muna. Kung hindi siya magbabayad ngayon, huwag ka nang papasok sa Huichuntang. Reverse Giwan. Gyu Spring, bumangon ka. Anong Grandmaster? Naging batang binatilyo siya. Ano ito? Milagro ba ito? Matinding gulat ng madla. Shock value plus 1,000. Wow! Ito ang inaasam na dalisay na katawan. Suyan, bago na ang buhay ko ngayon. Ayoko nang makipaglaro sa iyo. Salamat, sir, sa bagong buhay. Inalis mo ang mga lumang sugat ko. Ano? Paanong nangyari ito? Ningfan, huwag kang masyadong mayabang. Nasa likod ko ang pamilyang Wang. At ang alchemy master bilang guro. Hamak na doktor ka lang sa bundok. Luluhod ka rin sa akin balang araw. Kahit sino pa ang tawagin mo. Sa paningin ko, langgam lang kayo. Makinig ka, saktan mo uli ang nanay ko. Gagawin kitang 80 taong gulang. Kakamuhian ka ng buong Jiangzhou. Hindi ka makakamatay ng payapa. Sa Shangjing Arena sa 2 taon, dudurugin ko ang yabang mo sa harap ng lahat. Tabi. Tawagin ang doktor. Parang inatake siya ng sakit. Nangitim na ang mukha niya. Wala na yatang pag-asa. Ano-anong nangyari sa akin? Parang may sumasakal sa akin kanina. Buhay siya. Himala ito. Kanina lang ay wala na siyang hininga. Shock value mula sa madla plus 80. Ito ang disease to source technique. Ang pagligtas ay may shock value at nagagawa pang gawing lakas ang malas at masamang enerhiya. Nagdesisyon na si Ningfan kung ang pagligtas ay pagsasanay. Magbubukas ako ng klinik sa harap ng Huichuntang. Excuse me, kayo po ba ang ginoong tumalo kay Wang Meng? Ako nga. Sino ka? Ako ang asawa ng gobernador ng Jiangzhou. Ginoong Ning, maawa po kayo. Iligtas niyo ang anak ko. Kahit ano ay gagawin ko. Ibibigay ko ang mga taniman ko ng gamot. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Ang pamilya ng gobernador ay makapangyarihan. Maraming pambihirang halaman sa taniman nila. Kung makukuha ko ang suporta nila, mailaban na ako sa mga Wang. Tumayo ka na muna. Bukas, pupuntahan ko ang anak mo. Huwag na po kayong mag-alala. Anong klaseng sakit ito? Para magmakaawa ang asawa ng gobernador? Ginoo, ako si Li Qiushui. Inirekomenda kayo ni Kapitan Lin Feng. Nandito ako dahil sa problema sa pamilya. Sana ay matulungan niyo kami. Kaibigan ka ni Kuya Lin. Sige, sasamahan kita. Dito po tayo. Sino ang may sakit sa pamilya niyo? Ang anak ko po, kakaiba siyang bata pa lang. Anak siya ng general, pero tula ang gusto niya, hindi espada. Galit na galit siya sa mga maskulado niyang braso. Sinira pa niya ang sariling mga ugat. Ibig niyo bang sabihin, gusto niyang iwan ang martial arts para maging isang hamak na manunulat? Opo. Akala niya ay para doon siya, para makaiwas sa pagsasanay. Paulit-ulit niyang sinasaktan ang sarili. Sana po ay matulungan niyo siya, para hindi maputol ang aming lahi. Sa sakit sa puso, tamang tao ang nilapitan niyo. Yang ang nanay mo, kumuha ng magaling na doktor para sa iyo. Alice, wala akong sakit.
Walang kwenta ang lakas at kapangyarihan. Ang sining at tula ang tunay na mahalaga. Kung sino man ang magpilit sa akin, magpapakamatay ako. Gusto ka nilang maging warrior uli, pero gagawin kitang isang tunay na scholar saint. Hindi mo lang malilimutan ang nabasa mo, kundi pati ang panulat mo ay may kapangyarihan na kayang yumanig sa mundo. Ano? Gulat ang mag-inang Lee. Shock value plus 200. Ginoong Ning, huwag kayong magbiro. Sundalo ang pamilya namin. Paano kami mabubuhay ng walang lakas? Ginoo, totoo ba yan? Maaari ba akong maging gaya ng sa alamat? Isang matalinong manunulat, kung maglalakas loob ka. Lilinisin ko ang katawan mo. Gagawin kong noble spirit ang lakas mo. Ligtas na ang buhay mo. Matutupad pa ang pangarap mo. Inay, kung hindi ako magiging scholar, wala ring kwenta ang yaman ng pamilya. Sana po ay pagbigyan niyo ako. Tumutok ka lang. Bagong katawan. Reverse healing. Linisin ang dumi. Balansihin ang lahat. Scholar's body, mabuo ka. Nararamdaman ko na. Ang bigat sa dibdib ko, naging inspirasyon. Ang bilis kong makaisip, nagtagumpay ako. Isang himala, shock value plus 500. Great Desolation Essence. Lalong lumalakas ang enerhiya ko. Mas kaya ko nang labanan ang Shadow Demon. Kuya Shidali, matagal na tayong hindi nagkita. Ang bigat naman ng regalo mo sa unang pagkikita. Neil, ikaw ang inutil na pinalaya sa sekta. Nakagawa ka pa ng kaunting depensa. Kaya pala ang lakas ng loob mong lapitan si Ate Bayway. Pero sa kalibre mong yan, pangarap mo pa rin si Ate Bayway. Siya ang magiging asawa ng susunod na pinuno. Ako mismo ang sumira ng liham mong panliligaw. Ikaw pala talaga ang nagbukas ng sulat ng kasama. Ayon sa mga patakaran ng sekta, dapat ka nang mawalan ng kakayahan. Tanggalin ako. Hahaha. Ikaw na utusang ni hindi makapasok sa inner sect. Ngayon malalaman mo, sino ba talaga ang karapat-dapat sa tabi ni Ate Bayway? Kuya, init ng ulo mo ah. Di ka naman umusad nitong mga taon. Sobrang dami ng init sa katawan mo, hanggang ugat na naapektuhan ka na. Kung talagang matigas pa rin ang ulo mo, hayaan mong tulungan kita. Gumastos ng 1,000 shock points. Palit, ultimate skill pagbabaliktad ng buto at kaluluwa. Nagsisikip ang dantian, bumabata ang mga buto. Ano to? Nawawala ang ngipi ko. Hindi ako lumiliit. Lubos na takot mula kay Shedali. Nadagdagang 200 shock points. Naku, kuya, asan na yung yabang mong parang kaya mong lamunin ang mundo? Bakit paatras na ng paatras ang buhay mo? Dahil gusto mong magsanayan pa. Tutulungan na kitang tapusin. Nagsara ang espasyo. Nasiil ang mga lakas. Hindi mo pa rin iniwan ang kasamaan. Tigas pa rin ang ulo mo. Ang landas mo sa martial arts, kuya. Hanggang dito ka na lang. Huwag ka nang manahimik dyan. Mawawala na talaga ang galing ko. Asan na ang mga muscle ko? Pati balbas ko, asan na? Bakit ang nipis na ng boses ko? Babawin ko to. Shock na shock ang buong paligid. Nadagdagang 800 shock points. Lumayas ka. Kung gusto mong mang-api gamit lakas, simulan mo ulit ang lahat sa ganyang katawan. Pag nagpakasama ka ulit, papabalikin kita sa pagiging sanggol na nasa lampin. Ni maglakad, di mo na magagawa. Mas mabuting umuwi ka na lang at alagaan nanay mo. Shishu, anong ginagawa mo rito? Ayon sa mga batas ng sekta, bawal pumasok kung walang paanyaya ang mga matanda. Matagal-tagal na rin tayo hindi nagkita, Xiao Fan. Lumaki ka na pala, tumibay ka rin. Shishu, ba't ka bumaba ng bundok? Nagmadali lang ako umalis. Nagkamali ako ng kwenta habang bumibili ng herb sa bayan. Ngayon, ni kwarto sa inn sa syudad. Wala na akong pambili. Naalala mo pa nung inalok kita ng chicken leg noon? Tumulong ako sa'yo ng palihim dati. Tanggapin mo muna ako dito kahit ilang araw, pwede ba? Hahaha. Shishu, ano ka ba naman? Napinagpala ako na nakadalaw kayo dito. Swerte ko po yun. Teka, Shishu, inumin niyo muna tong tsaa. Di man kasing ganda ng sekta tong bahay ko. Tahimik naman at walang istorbo. Pasensya na at dito ko kayo patutuluyin. Salamat, Xiao Fan. Ay, mataas kasi standard ni Master. Nung bata ako, mahina talaga ako. Talagang mahirap hubugin ang isang katulad ko. Bumaba na lang ako at naging normal na tao. At least, hindi ko napahiya ang sekta. Xiao Fan, gising ka pa ba? May gusto sana akong pag-usapan. Kinikimkim ko na ito matagal na. May mga bagay si ate di niya pinasabi sa akin. Pero ngayon, di ko na kayang itago. Tungkol ba ito sa dahilan ng pagpapaalis mo sa akin noon, Shishu? Hindi yon dahil sa ayaw ka naming kasama. Ginawa namin yon para iligtas ka. Pinalabas lang niyang mahina ka, para mawala ng interes ang mga nagbabantay sa sekta. Para di ka pag-interesan ng mga may masamang balak. Gusto kasi nila ang taglay mong dugo ng dakilang manggagamot. Nais nilang mapasakamay ang iyong banal na dugo. Ito ang Burning Heaven Jade Gourd. Dito nakapiit ang bahagi ng kaluluwa ng Master at Ate Bayway mo. Shishu, anong nangyari talaga nang makuha ni Ate ang labo-labo na to noon? Sunod-sunod ang malagim na nangyari sa sekta. Para protektahan ang sekta, si Bayway. Pinilit siyang ikulong sa bawal na lugar sa likod ng bundok para panatilihin ang seal, naipit ang kaluluwa ni Ate. Bago siya magkulong, tinagubilinan niya akong ihatid ang labo-labo na ito sa'yo dahil tanging dugo mo ang kayang magbukas ng gourd na ito. Kung di mo tumabuksan sa isang taon, mawawala na sila ni Ate Bayway. May bagong epikong misyon, lihim sa loob ng gourd. Ano? Sina Master at Ate, nasa panganib? Shishu, bakit hindi sinabi sa akin ang direkta noon ni Shifu? Alam naman nilang ito lang ang tanging paraan, pero pinabayaan nila akong walang alam. Xiao Fan, may mga katotohanang masyadong mabigat. Hindi mo kakayanin. Natakot si Shiji na madamay ka sa laban ng sekta at ng mga nakatagong halimaw. Mas gusto niyang masisi siya.
kaysa hayaang mawalan ka ng katahimikan. Saglit akong inalagaan ni Shifu. Ako naman, habang buhay ko siyang poprotektahan. Gagamitin ang jade na kalabasa para palakasin ang enerhiya. Hahanapin ko ang pinakamalakas na hangin ng puot. Elder, tulungan mong alagaan ang aking ina. Maglagay ng 3 hanay ng bantay sa Qianlong Biyuan. Sadyang suba may kakaibang sakit o madugong kaso. Maging kampante ka, Yining. Ako na bahala sa kaligtasan ni Madam. Kung usapan ng kasunduan ito, sa Jiang Zhou, palagi ang may kakaibang pangyayari sa pamilya Wang. Si Wang Xiaoyu, ang anak na babae ng pinuno, biglang nagloko. 3 beses siyang muntik magbigti sa loob ng 3 araw. Pero pinipilit niyang naglalaro lang siya ng duyan. Si Wang Suyan naman, may matibay na taga-suporta doon. Pwede natin silang gawing halimbawa. Simulan sa unang singhot ng hangin ng puot. Sumpa ng lahing may dugo, 10 beses na mas puro kaysa ordinaryong sandata. Ang Wang family na kinakapitan mo, Suyan. Ngayon, magiging gamot ko sila para palakasin ang lakas ko. Hindi ito pagbibigti. Sumpa ito ng lahi. Ginamit ng kung sino man ang dugo ng Wang bilang gabay para sa soul-locking curse. Tama na. Hahaha, may lakas loob kang magwala sa ilalim ng araw. Hindi pwede ang kasamaan dito. Hoy, sinong suwail na manggagamot ka ba? Ano nang sigaw-sigaw mo dyan? Ang ingay mo, masakit sa tenga ko. Miss, awa mo na, bumaba ka na. Bumaba ka na dali. Bitawan mo. Nakakainis ka na. Sinusubukan ko lang ang tibay ng lubid. Bakit umiiyak ka? Pati ikaw, nagyayabang ng lakas ng boses mo. Naglalambitin lang ako dito. Anong pakialam mo? Pakitang gilas ka. Miss, anong ginagawa mo na naman, Euros? Aba, Ginoong Ning. Sabi ni General Zhang, milagroso raw ang husay mo, Yihining. Sasamahan kita sa madam ng pamilya. Patawad ka na, Ginoong Ning. Lately, kakaiba ang kilos ng anak kong si Xiaoyu. Hindi na siya nagpa-practice ng martial arts. Ang dami pa niyang sinasabi na kung ano-ano. Sinasabi niyang ako raw ay isang imahen lang. May mga kababalaghan dito sa mansion. Para bang nawawala sa sarili ang mga kasambahay. Namatay lahat ng lingzi sa likod ng bundok. Pagod na ako bilang tagapamahala ng bahay. Kung matutulungan mo kaming maunawaan ang misteryo, handa ang pamilya Wang magbigay ng malaking gantimpala. Madam, maghinay-hinay ka. Bilang isang tunay na manggagamot, ayaw ko ng mga nakikinig sa tabi. Maliban sa iyong anak, ang lahat lumayo ng 3 hakbang. Kung ikaw ang sugo ng demonyo, ang Qin Shuang sword ko, ipaglalaban kita hanggang dulo. Sinarado mo ang iyong mga ugat para putulin ang panaginip sa iyong isipan, hindi ba? Gusto mong manatiling malinaw ang isip mo at malaman kung paano iligtas ang totoong ina mo. Lihim mula kay Wang Xiaoyu, dagdagan ng 50 ang astonishment value. Sir, naunawaan mo agad na si Shadow Sister ang nagpapagalaw sa katawan ng nanay ko. Pakiusap, iligtas mo ang ina ko. Kung magtagumpay ka, hahanda akong sumunod sa utos mo. Maglilingkod ako, kahit kailan di mo na kailangan banggitin. May iningatan ang Wang ng 500 taon na fire ganoderma. Sakto para ayusin ang gamit ko. Pag natapos na ang problema, yan ang magiging gantimpala ko. Kamusta na ang lagay ng anak ko, Yining? Gumastos ng 500 astonishment value. Simulan ng Shenlong viewing technique, pagkaalam ng Vajra illusion platform. Panglinis ng illusion, pagpapakita ng tunay na anyo. Pati mababang alipin na bigla. Sa sikreto ko, ang Qianlong Wang teknike. Halimaw, palagi siyang nakadikit kay Madam. Huwag mong hayaang makatakas, Yining. Walang pangalan na bagong saling tao, nagtangkang hadlangan ako. 1,000 taon sa dilim ang parusa mo. Kinakalaban mo ang aking illusion technique. Saan natutunan ang purong medikal na enerhiya mong yan? Ang tamang hangin ng bayan ay buhay pa rin. Kung magpapatuloy kang matigas ang ulo, ikaw din ang mawawasak. Gumastos ng 500 astonishment value. Palitan ng pure glaze bottle. Shocking spiritual impact mula sa buong Wang estate. Astonishment value positibo 100. Hindi mo lang ako iniligtas, Yining. Pati din na protektahan ang karangalan ng pamilya Wang. Hahatiin ko ang kalahati ng yaman ng pamilya para sa'yo. Ang buong pamilya Wang ay susunod sa utos mo. Hindi ako nagnanais ng gintot pilak bilang isang cultivator. Ang malasakit sa pagmamahal sa pamilya ang mahalaga. Napakainam ng energy cultivation method na ito. Ang skill mo sa medisina at martial arts, kakaiba, sir. Lubos na humanga ang mainline ng Wang family. Astonishment value positibo 300. Ano nang balak mo? Rebelde ang galaw ng manggas. Ayon sa medical classic, lahat ay pwedeng gawing gamot. Ang sama ng iyong espiritun daan-daang taon na. Linisin, magiging pinakaangkop na likido para sa jade na kalabasa. Yining, nanlalamig ako. Iligtas mo ako, ibibigay ko ang mapa ng Wang Forbidden Land. Habang buhay kitang gagabayan sa cultivation mo. Naglakas loob ang evil spirit magpanggap na tao para sirain puri ko. Naligaw ang isipan ko. Xiao Fan, may tinatago ka palang ganyang kababaryo na hilig. Ganito ka pala, grabe. Hindi ka tulad ng iniisip mo, Shishu. Ito ang daang taong demonyo na nahuli ng Wang family. Si Bai Wei, nasa likod ng bundok, naghahanda ng gamot para sa'yo. Kung hindi mo na kaya huminahon, pwedeng mong kausapin si Shishu tungkol sa lumang reseta. Huwag mong sayangin ang iyong lakas sa ilusyon. Shishu, yan ay isang evil spirit. Nagtago ang demonyo, balik sa totoong anyo. Ubo. Sobrang husay sa ilusyon ng kalaban, di pwedeng pabayaan na buhay.
Anong pakain ng amo mo dito? Huwag kang patayin. Sasabihin ko, ang amo ko ay nagkukubli sa Jiangsu. Sa lugar kung saan nagtitipon ang may mga kapangyarihan, gamit ang elixir ng buhay, sisipsipin niya ang swerte ng mga prominenteng pamilya. Shishu, ang pil na ito ay pampalusog ng spiritual sea. Dalhin mo sa iyong Shifu at Shiji. Pwedeng pang emerhensya at tapal sa biglaang pinsala. Fan-er, nalalampasan mo na ang iyong Shifu sa medisina. Ginoong Ning. Ito ang 3,000-year fire ganoderma ng Wang. Sabi ng ama ko, ikaw lang ang nararapat dito. Tatanggapin ko na ito. Ipaabot ang pasasalamat ko sa kanila. Magre-retreat na ako, hindi ako makakaalis pa. Pasensya na, hindi kita masusundo. Walang dudang 3,000-year fire ganoderma nga ito. Napakalakas ng spiritual power. Malapit na akong mag-breakthrough. Matatapos ko na ang unang yugto ng daho ang scripture. Tagumpay sa second level, lalakas ang katawan. Aabot na sa antas na Grandmaster. Pinakainining fan ng true key ng Grandmaster ang Flaming Jade Talisman. Tinawag ang spiritual energy ng langit at lupa. Nagmistulang napapalamutya ng biyaya ang buong lungsod. Congratulations, na-activate mo na ang Cross-World Exchange function. Cross-World Rare Treasure. Mukhang alam mo ang halaga nito. Heto, 9 turn-star elixir para sa iyo. Ang lupit naman ng style ng regaluhan na to. Nakuha mo ang sinaunang kayamanang Tai King Sword Blade. Lumipad ng ihip gamit ang espada sa layo ng daan-daan kilometro. Putulin ang ulo ng evil spirit. Ito ang tunay na medical war god. Nasaan si Gihining? May napakalaking emergency sa palasyo. Ipadala ang Crown Princess. Nakatanggap ng mental attack. Walang magawa kahit mga opisyal. Direktang utos ng Emperor. Nagmakaawa na pumasok ng palasyo bilang National Divine Doctor si Gihining. Pinakamataas na posisyon para sa isang doktor. Kailangan ng puro righteousness para paandarin ang jade na kalabasa. Tanggalin ko ang kadiliman ng palasyo sa isang iglap. Ihining, paano po ba ito? Kayo po ba si Divine Doctor Ning? Ano yan na movement technique? Nakakalipad ka talaga? Nasa bingit ng kamatayan ang Crown Princess. Wala ng oras, pasok na sa palasyo. Kailangang alisin lahat ng magic item bago pumasok. Batas yan sa palasyo. Mga lalabag paalisin. Tanggalin ang espada ko, baka hindi kayanin ng palasyo ang tapang ng tabak niya. Itigil nyo. Personal na hinirang ng Emperor ang Divine Doctor. May dalang holy relic kontra sa kasamaan. Sino ang tatangkang humadlang? Paparusahan ang mga hadlang. Dito ako pumasok, para magligtas, hindi para maging alipin ng iba. Ikaw, kapalmoks mong manggagamot, sinusubukan mong salungatin ang bansa. Na-curse ang Crown Princess, nakakulong ang kaluluwa niya. Pag ginambala mo ang Dragon Vein, hindi ka na makakalabas sa palasyo. Walang saysay ang yabang, ipapakita ko sa'yo. Ipalit ang Shenong Zenyuan Hammered Dharma. Nan. Pakiramdam ko parang bangungot ang lahat. Ngayon lang ako nasilayan ng liwanag. Namangha ang buong opisyal sa husay ng teknik. Nakakuha ng panandang pandagdag 5,000 astonishment value. Main quest accomplished. Nakuha ang core ng Mingtong Cave. Hahaha. Wang Ningfan, the best na manggagamot sa buong bansa. Naligtas ang bloodline ng imperial na pamilya. Iginawad bilang Supreme Divine Doctor. Binigyan ng Golden Plaque ng Dragon Saint Practitioner. Ang Imperial Clinic ay susunod sa utos mo. Nasa Shangjing si Suyan. Ipapakita ko sa iyo mismo na ang base mo ay tuluyang papalitan ng tunay na medical knowledge. Shifu, Shiji, Jiangsu lang ang simula. Nailagay ko na ang unang galaw sa chessboard ng Shangjing. Agad, Tei Kingming Blade, tagumpay ng may-ari ng blade. Fanner, gumagamit ng ki para kontrolin ang espada. Ito ang spiritual flying sword na nabanggit sa mga kasulatan. Tanging ang may malaking kapalaran at determinasyon ang makakakuha nito. Nagmula sa espiritu ng malakas na sinaunang si Shenru. Shock value positibo 300. Nakuha ng Shishu ang blade na ito mula sa isang banyagang regalo ng Jade Gourd. Matagal siyang naghintay sa taong kayang tanggapin ang will ng espada. May rumor sa sekta, ang unang bahagi ng Daoist medical scripture ay nakakaligtas ng tao. Ang ikalawang bahagi ay nagpapirmi ng itlog. Ang mga ninuno noon ay may tunay na ki, ngunit hindi magamit dahil wala ang espada na kayang magdala ng yin at yang. Ngayon bumalik na ang spiritual blade. Ikaw ang unang tao sa 1,000 taon ng sekta. Unang nakamit ang mastery sa parehong medicine at martial arts. Fanner, galing sa Mountain Gate. Ang iyong master ay nasa breaking stage. Hindi madaling lampasan ang critical na sandali. Ito ang Secta Pass. Pwede kang mang-command ng mga secret guards gamit ito. Tandaan, nasa likod mo ang buong langit. Pumunta sa Shangjing ang Cold Gate. Ibalik ang iyong dignidad at karangalan. Shishu, huwag mag-alala. Ang kahihiyan ng pagkaalis noon. Ang false accusation. Ipagpapabayad ko mismo sa Su family at Wang family. Si Ningfan ay alam, para magamit ang Kingming Blade laban sa malalakas na kalaban sa Shangjing. Dapat tibay ng katawan ay parang ginto at bato. Sinimulan niya ang 2 taong matinding secluded training.
Kumpleto na ang katawan, naabot na ang innate realm. Dating Suyan at Wang family na parang stray dog noon. Ngayon, babalik para singilin ang utang. Ning sir, dumating na ang 2 taong kasunduan. Handa na ang Shangjing Life and Death Platform. Mangyaring lumakad papunta sa Thunder Holy Eye. Sama ka sa akin sa Shangjing para maglabanan. Tara! Mga guro at kasamahan, regret no ni Beiwei. Si Ning Fan ay siguradong magbabayad dito ngayon. Napakalakas ng ambush formation. Gawa ng Su family o Wang family. Master, nabagsak si Ning Fan sa e-base dahil sa impact ng formation. Ganitong taas, walang pag-asa. Magaling kahit si Divine Doctor ng Jiangzhou. Supreme man o hindi, magiging nakalimutang kwento na lang ito. Kinming Blade Wind Rider. Nakaligtas si Ning Fan. Ngunit wasak ang robe sa bagyo. Nawala ang AE token sa Chaos. Mukhang kawawa. Ay naku ikaw. Ikaw ba ay nahulog na immortal mula sa bundok ko? Isang guest na nagipit sa sakuna. Huwag matakot miss, na aksidente lang ako habang nagre-reseta. Pwede bang itanong, gaano kalayo pa sa Imperial City? Imperial City, ito ang pinaka-south border ng Dakyan. Kahit ang kabayo ay makalakad ng libong-li bawat araw. 3 buwan pa bago makarating. Miss, ipagpapalit ko ang prutas na ito sa iyong cloak at messenger jade. Pwede ba, ang prutas na ito ay nagpapabata. Tumutulong para magaan ang katawan mo. Pampatanggal ng pagod. 3 buwan ang biyahe. Pero sa espada ni Ning, parang isang tasa ng saalang. Witness miracle mula sa Maiden. Shock value positibo 500. Mukhang hindi lang mahina ang skills ng Ning. Wala ring tapang. Kasundo ang 2 taon. Naging nakakatawang palabas na lang ng duwag. Suyang. Huwag kang magyabang ng maaga. Kung hindi siya dumating, baka napigilan sa daan. Ang utang ni Su family ngayon, walang makakatakas. Sakto na ang oras. Kung hindi pa dumating si Ning Fan, ituturing na sumuko. Ito. Witness miracle mula sa 10,000 spectators. Shock value panandang pandagdag 2,000. Dahil lang sa kapangyarihan ng divine weapon. Nagpapanggap lang, salo mo ang aking earth-shattering move. Forbidden aura ito. Ang Wang at Su family naglakas loob. Lihim na gumagawa ng puppet demon. Pinapakain ng buhay na tao ang evil spirit. Para sa evil spirit lang yan. Ginamit ni Little Fanner ang 08 needle para iselyo ang ugat. Lalabas ang tunay na anyo niya. Since tinalikuran ninyo ang human path, sinalo ang evil path. Bilang medicine sage, lilinis ko ang Shangjing City. Nasaan ang law enforcer? Patay na, kinontrol ng evil spirit. Gumamit ng forbidden spell. Dapat sumunod sa batas at supilin agad. Para mapanatili ang Shangjing peace. Ning Fan, huwag magpanik. Ito ang illusion transformation technique na nawala sa Southlands. Medyo kakaiba sa paningin, pero nasa martial arts pa rin. Walang masama o demonic. Baka natakot ka lang sa secret technique ng kalaban. Balak mong mag-withdraw. Illusion transformation nga. Kung sabi ng mga elders na nag-training lang siya, iaalok ko ang training method para sa kanya. Bibigay ko ng malaking regalo, gamit ng 1,000 shock value para makuha ang medicine. Sage Scripture at Creation Baptism. Kung gusto mong maging mas malakas, ibibigay ko sa iyo ang opportunity. Ganitong lakas, walang katapusang key. Feeling ko nasa pinnacle ng innate realm na ako. Ako ang chosen one. Ako ang nag-iisang overlord sa mundo. Ha ha ha. Judge, pakiabot. Wala siyang natanggap kahit kaunting injury. Nag-deep sleep lang ang consciousness niya. Binilisan ang development. May side effect. Napagaling ko na ang sakit niya. Extreme shock mula sa 10,000 audience. Value panandang pandagdag 1,000. Ang bastos na Ning Fan, inakala kong nasira ang holy thought. Hindi ka na makakabalik, bumalik ng hindi tama, hindi maganda. Master, bakit magulo ang kimo? Fanner, isama si Beiwei. Ginamit ko ang Sect Treasure, Mirror of Even Earth. Patagong tinignan ang shadow ng mga elders. Hindi talaga ang anyo ng tao. Buong Shangjing Dwelling Field, ginawang lair ng evil spirit. Ano, nakipagsabuatan sila sa Shadow Demon. Ginamit ang duel para mangolekta ng energy ng cultivator. Pampalakas ng base. Master, ibig mong sabihin. Matagal na silang kontrolado ng evil spirit. Parang puppet. Shadow Demon Clan, eksperto sa pagtatago. Kung hindi binigyan ng top move si Fanner, nabasag disgi sa katawan ni Li Fei. Hindi ko rin napansin. Spirit Gathering Array sa ilalim ng ring. Ginagamit nila ang duel para kolektahin ang energy. Pinapakain ng core evil spirit. Kung ganun, ang duel event na ito, hindi talaga para maghanap ng talento. Isang feeding ground ng demonic entities. Master said, kung hindi bubuksan ang set, hindi makakaiwas sa calamity na ito. Ano ang sikreto sa likod nito? Fanner, ito ang rare fortune seed pinangangalagaan ng Cold Gate sa 1,000 taon. Kaya nitong buhayin ang patay, muling mabuo ang buto, lahat ng evil spirit kayang labanan. Walang dapat alalahanin, kung maging out of control ang sitwasyon. Gamitin ang vessel na ito para sa proteksyon. Hayaan mo na kami. Hindi, bilang disciple ng Cold Gate, ako ang magbabantay sa gate. Ako ang maglilinis ng evil spirit. Ultimate Duel, Jiang Ning Fan niya, Shangjing Suyan.
Ning Fan, pinilit mo ako para makakuha ng lakas laban sa iyo. Willing akong gamitin ang soul burning technique. Inialay ang soul ko kay Yingchi. Mas mataas na ang power ko kaysa ordinaryong tao. Basta magwagi sa iyo. Kunin ang Holy Ground Baptism. Muling mapapalakas ang immortal root ko. Aabot ako sa pinnacle. Suyan! Akala mo ba talaga na bibigyan ka ng mga aninong iyan ng pagkakataon na muling mabuhay? Ang liwanag ng paglilinis na iyon, umiiral talaga ito para pawiin ang kasamaan. Ang wasak mong katawan na ito, hindi kakayanin. Banal na manggagamot, bumalik sa pinanggalingan ng kapangyarihan, muling maging payak. Ang lakas na ito, kaya nitong alisin ang aking pagtatago. Lalafunin kita. Tumakbo kayo, nilamon ng kasamaan si Senyorita Zhu. Ang pamilyang makapangyarihan sa kabisera ay palihim na nag-aalaga ng mga masasamang nilalang. Ning Fan, dati akala ko nakakainis ang yabang mo. Pero ngayon naisip ko, kung madudurog ko ang kayabangan mo unti-unti, doon lang ako tunay na matutuwa. Lumuhod at sundin mo siya bilang iyong amo. Baka maiwan pa kita ng kaunting alaala. Suyan, bulok na at mabaho na ang iyong kaluluwa ngayon. Kahit nag-aral ka pa ng masasamang kasanayan. Sa harap ko, isa ka lang butil ng alikabok na mawawala rin. Puso yan, nasugatan ang isipan. Pinakamataas na antas ng pagkagulat, dagdag 3,000. Box ang mahimalang mata. Ha. Ngayong nabunyag na ang nakamamatay na formation na ito. Ang libong mga nagkakala sa arena ngayon. Lahat kayo'y mag-iiwan. Isang handog para umangat ako. Ha. Masasamang nilalang, tigil na. Ang lamig ng langit, 2 bituin na magkasamang lumalaban. Mailigtas po ninyo ako o pinararangalan. Sabi nyo, basta't itanim ko ang Shadow Demon Heart, hindi daw ako matatalo. Tulungan nyo ako, huwag, ayoko. Makasang-ayon sa lakas ng manifestasyon ng pinakauna. By way, tumakbo ka na. Guro, senior sister, pasensya na. Isang dambuhalang shockwave ang pumalibot. Ang unang sibat ng kaluluwa ay sumira sa depensa ng Kingming Blade. Ang ikalawa ay bumuta sa protektibong ki. Ang ikatlo ay malakas na tumama sa dibdib ni Ning Fan. Para siyang tinamaan ng kidlat, lumipad siya gawa ng napakalakas na puwersa. Dalhin mo ang guro palayo dito. Ning Fan, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi mo pa ako nadadala sa Jiangsu para makita ang mga bulaklak, Ning Fan. Fan, magising ka. Andito si Master, hindi mo kami pwedeng basta iwan. Si Bai Wei ay naghihintay pa rin sa'yo na dalhin siyang manood ng bulaklak sa Jiangsu. Yi Fan. Nangako kang sabay tayong titingin ang pagsikat ng araw sa Shanmen. Sinungaling ka. Dali, idilat mo ang mga mata mo. By way, protektahan mo siya. Kahit ilaan ko lahat ng aking lakas ngayon, gagawin kong abo ang demonyong ito para mabaon kasama si Fan. Haha, pati kalahating si Auntie ang lakas, nagtatangka mong labanan ang langit. Akin na ang buhay ng batang iyon, pati mga buhay ninyo, isasama ko na rin. Shifu, ang jade na botelya sa dibdib ni Ning Fan, ay naramdaman ang purong kabutihan ng may-ari. Ang libong taong selyo ay tuluyang nagsara. Shifu, ako na pong bahala sa natitirang gawain. Labis-labis ang gulat, galing sa napakaraming mananayaw sa lungsod. Nadagdagan ng 4,000 shock value. Harap ng halimaw na kayang magwasak sa Imperial City. Nakikonekta si Ning Fan sa core ng jade na botelya. Inialay ang lahat ng naipong merit at shock value sa loob ng 2 taon. Gumamit ng 1,0,0,000 shock value. Binuksan ang causality punch. Bumalik sa pinagmulan ang lahat. Ang chaotic spirit core na ito ay bunga na ng pinagsama-samang enerhiya ng langit at lupa. Ngayon, naging kasangkapan ka ng kasamaan. May kulang na pangunahing gamot sa box ko. Pag sumama siya sa akin, pwede siyang makalaya at mapagpapala ang sangkatauhan. Akin na iyan. Ang shadow demon ng mga buto ay parang puppet na ginagalaw ng tali. Pumasok siya sa pinaka-core ng spiritual energy niya. Walang awang inalis ang crystal core na iyon. Hindi ito maaaring mangyari. Ang katawan ko, ang lakas ko. Tigilan mo. Dahil mabuti ang hangarin mo, ihatid kita sa reinkarnasyon. Galing kay Chubai Wei at Murong Shuang. Dagdag na 1,200 shock value. Sa lahat ng nanonood, nagdagdag ng 3,000 shock value. Fan, yung kakayahan mong tumupad agad ng salita. Anong klaseng kakaibang abilidad yan? Sabi sa ancient book, Shifu, tunay na sinseridad abot langit. Hindi matatag ang puso ng demonyong iyon. Tinulungan ko lang siyang makita ang tunay niyang sarili. At tinulungan siyang makalaya. Lilay ng Thunder Martial Hall, huli sa pagdating. Mag-isa namang pinaamo ni Eng Fining, ang sumamang espiritu. Nailigtas ang apoy ng martial arts ng Shangjing. Napahiya si Li. Ito ang premyo bilang leader. In a Creation Pill Talisman. Pampatatag ng foundation sa Xiantian Realm. Makakatulong sa pag-breakthrough ng kalahatik Xiantian. Essence ng Shadow Demon na nawasak. Ipapagawa ko sa alchemist na maging protective treasure. Bukas dadalhin sa bahay mo, sir. Salamat, Li, Guan at Zhang. Senior sister, bigay ko na sa'yo ang Xiantian Pill na ito. Junior, ang pil na ito ay puno ng lakas ng langit at lupa. Napaka-espesyal ito. Mas bagay sa'yo ito. Senior sister, ang style mo ay Cold Mountains Word Way. Ang ki mo ay matigas at nag-iisa.
Kung hindi mo gagamitin ang pil na ito para ayusin ang foundation mo, kapag nagpumilit ka, masisira mga ugat mo, at magkakaproblema sa cultivation mo. At kung maging siyantian ka, wala nang magnanais sumubok sa akin. Umaasa pa akong iingatan mo ako habang buhay, senior. Buwisit ka, hintayin mo kapag naging siyantian ako. Ikukulong kita sa library. Gagawin kitang tagagawa ng gamot araw-araw. Pati si Master. Magsasama tayong tatlo sa pagbabantay ng sect. Huwag magpa-distract, bata. Huwag ka munang mag-meditate. Ako at si Fan ang magbabantay sa'yo. Walang hahadlang sa'yo. Matulis ang sword intent. Overflowing ang spiritual energy. By the way, naabot mo na rin ang Xianshan realm. Senior, Master, ligtas na tayo. Mukhang kailangan ko nang bumalik sa Tianhan sect. Fan, noong araw hindi ko napigilan ang plano ng Su family. At hinayaan kitang palayasin sa sect. Talagang wala kang galit? Sinabi na ni Uncle Master ang dahilan sa akin noon pa. Nasa puso ko habang buhay ang tulong niyo sa akin these years. Hindi ko malilimutan yon. Ngayon, hawak na ng iba ang sect. Kung hindi ako babalik sa Tianhan sect, baka tuluyan ng maglaho ang sect. Pero ngayon, si Elder Yu ang namumuno sa sect. Mainitin ang ulo ng matandang iyon. Pagbalik natin, malamang madaming problema. Yu Granny, ngayon ako'y may Emperor Doctor inheritance. At kaya kong lumaban bilang siyantian. Kung handa siyang magpakabait, igagalang ko siya bilang nakakatanda. Kung hindi siya matauhan, ako mismo ang papalit sa kanya bilang Great Elder. Fan, Senior, sa wakas, nakabalik na kayo. Pagod na pagod kayo mula sa biyahe. Halika, magpahinga muna tayo sa likod ng bundok. Junior Headmaster, 6 na buwan ka nang wala at dinala mo pa pabalik ang dating itinakwil ng sect. Sa punong headquarter. Ning Fan, tanggal ka na sa sect. May lakas ka pa na tumuntong sa Tianhan steps. Hindi mo alam ang lugar mo. Mga baguhan, hulihin ang manggugulo sa sect. Ipadala siya sa Cliff of Reflection para parusahan. Noong umalis si Fan, biktima siya ng false accusation. Ngayon natagumpay na siya sa medical arts para mapalakas ang sect, bumalik siya at protektahan ang Tianhan sect. Kalaban na kita, kung gagalawin mo siya. Ako si Murong Shuang, susuwayin lahat ng lalaban kay Fan. Great Elder, ikaw ang nag-counterfeit ng sulat noon. At ginulo mo kami ni Fan. Ngayon dapat tapusin na natin ito. Na-detect na may humahadlang sa host. Pinagana ang Miracle Exchange. Gumamit ng 5,000 shock value. Nakuha ang Miracle, Doctor's Heartspring. Kung ayaw magpaliwanag ng nakakatanda, pakinggan naman natin ang damdamin niya. First level ng heart checking. Si Senior Lin, nasupil agad si Great Elder. Inggit ako kay Murong sa kanyang galing at karisma. Ang sulat noon, ako ang nagpalit at nagtabi ng lihim. Gusto kong mapalayo siya sa lahat ng kakampi. Gusto kong patunayang ako ang tunay na maihawak ng Tianhan sect. Ninanakaw ko rin ang mga gamot mula sa pill room at ginagamit para sa sarili ko. Takot akong bumalik si Ning Fan na ibubunyag ang masasama kong gawa. Gusto kong ikulong si Murong sa forbidden area para hindi na siya makialam sa akin. Nakipagsabuatan pa ako sa Su family para gamit ang kamay nila patayin si Ning Fan at mapanatili ang kapangyarihan ko. Lubos na nagulat ang lahat ng disciples. Nadagdagan ng 3,000 shock value. Senior, ginamit mo ang galing mo para sa sariling interes. Hindi inisip ang kapakanan ng mga kasama sa sect. Dinala sa delikadong kalagayan ang sekta. Bakit ko nasabi lahat yon? Lahat ng madidilim kong plano, itinago ko na ng 20 taon. Kahit bistado na si Ugrani, nakapagbigay siya ng senyales sa labas noon. Ang shadow demon sa likod ng Su family, malamang hindi titigil. Master, hinihigop ng Gord ang lahat ng spiritual energy. May nagising sa likod ng bundok. Hindi maganda. Yan ang selyo na iniwan ng ating ninuno para sa lahat ng damong espiritu. Tanging may espesyal na katawan ng Emperor Doctor ang makakaramdam nito. May kumikilos ng lihim. Fan, by the way, bilisan nyo ang depensa ng formation. Nagre-react din ang 1,000 taong cold meridian ng kapatid na ito. Kung mawala ng control ang spiritual pressure, magiging yelo ang buong sekta. Pwedeng sumabog pa. Cemetery, Master. Dati, kalmado lang ang spiritual energy ng Earth Vein dito. Bakit ngayon parang galit na galit? Fan, ang iba sa mga ito, dapat ay sasabihin lang namin sa'yo pag naging Grandmaster ka na. Ang Tianhan clan ay nagbabantay ng ancient cold vein na ito mula pa noon. Malakas ang cultivation method, pero madaling dapuan ng poison ng lamig. Tanging energy ng Shenong mula sa Jade Gourd ang makakapantay sa Yin at Yang. Dati, lumuwag na ang selyo. Dahil sa pinakaloob ng malamig na ugat, may isang sinaunang formasyon ng espada. Naramdaman niya ang presensya ng jade na bote. Naghahanap ito ng tunay na magbubukas. At ang magbubukas, dapat ay tagapagmana ng dakilang manggagamot. Kung ang jade na bote ang susi sa lahat ng ito, ngayong araw, gusto kong malaman ang katotohanan. Hindi natin pwedeng hayaang madumihan ng shadow demon ang libingan. Ipinilit ng gisingin ng host ang tagapagtanggol ng sekta. Nadagdagang shock value, 900. Senior, kung kayo ang tagapangalaga ng Tianhan sect, pakiusap, ituro po paano patahimikin ang gulo sa malamig na ugat. Palayasin ang shadow demon. Sister Fanner, tingnan mo ang berdeng plum blossom na marka sa kanyang pulso. Iyan ay tanging sa mga tagapagmana ng Tianhan sect. Kapag naabot ang divine, saka lang mabubuo ang plum blossom seal. Ito ang malamig na mountain plum seal na nabubuo. Ayon sa sekta secret manual, si Founding Master Shen Rushui, sa milyon-milyong tao ay nabuo ang plum seal na ito. Ang may-ari ng kamay na ito, baka ba ito ay ang isang bahagi ng kamalayan ng Founding Master? Ibinunyag ang katotohanan sa likod ng maputing kamay. Labis na nagulat ang lahat. Nadagdagang shock value, 2,000. Kaya nitong mahigit 1 taon, ay hawak ko pala ang kakatuwang kayamanang ito ng Founding Master.
Hindi na nakapagtataka kung bakit nararamdaman ng Jade na bote ang spiritual energy. Iyon pala ang dahilan. Pumunta tayo agad sa Forbidden Grounds at linisin ang kasamaan. Simula ng pagmamana ng Founding Master. Founding Master, tulungan mo po kami. Ngayon, may kakaibang paggalaw sa malamig na ugat. Nasa panganib ang sekta. Kanina po kayong nag-iwan ng array diagram sa loob ng bote. Ito po ba ay patunay para buksan ang sagradong lugar? Linisin ang Shadow Demon. Grabe, yang hand sign. Eksaktong kagaya ng secret manual na Hinling Gyuan. Totoo, ginagabayan talaga tayo ng Founding Master's consciousness. Dahil hindi pa nawawala ang katalinuhan, may dapat kang sabihin. Ang pagbasag ng yelo ba ay para buksan ang likod bundok? Ang misteryosong yelo na seal ng libong taon. Ang formasyon na iyon ay kilala bilang dead zone ng sekta. Sa loob ay nakapreserba ang katawan ni Founding Master. May mga di pa kilalang panganib na nandun. Advanced shock value mula sa lahat. Panandang pandagdag 1,200. Siya mismo si Founding Master Shen Rushui. Napakabata niya pala. Di mo akalaing nabuhay ng 1,000 taon. Wow, ang lakas ng amoy ng gamot. Kayo bang mga bata, ganyan ba kayo tumingin sa akin? Totoong nagising na siya. Founding Master, tulungan niyo po kami. Siya si Ning Fan, napansin ang gulo sa malamig na ugat. Ako po si Ning Fan, napansin ko ang kakaiba sa malamig na ugat. Kaya nagpunta ako para salubungin kayo. Nililinis ang evil aura ng Shadow Demon. Master, huwag po kayong magalit. May dala akong mainit na tsaa. Pwedeng makawala ng lamig. Ang sarap ng tulog ko, pati mga buto ko nanigas. Mabuti na lang at maalalahanin ka. Kung hindi naramdaman ng aray, automatikong nag-activate ang Great Wilderness Energy. Baka inabot pa ako ng 500 taon sa tulog. Tuluyang madudumihan ng kasamaan ng Shadow Demon. Master, kayo ba yung gumamit ng fair hand ka noon? Nag-iwan kayo ng gabay sa kalawakan. Kaya ako naglakas loob paganahin ang formasyon. Pasensya na at naistorbo kayo. Anong gabay? Nasa sealed meditation state ako. Lubos na nagpapahinga ang isip ko. Hindi ko man lang kayang mag-isip. Anong pagkapanalo yun? Master, tingnan mo po. Ito ang sulat mong iniwan. Ang sulat na ito ay parang walang laman. Walang lakas ang stroke. Noon, magaling akong kaligrapo. Paano ako mag-iiwan ng ganitong pangit na sulat? Kung bagong gising pa lang ang totoong master, wala pa talagang pagpapakita. Ang kamay na ito, kanino ba talaga kung lagi niyang sinasamahan si Junior Brother? Ginamit ang pangalan ng sekta namin. May trap na inilagay. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang dakilang manggagamot ay nilalabanan ang yinyang at masasamang apoy. Sandali, wag mo siyang saktan. Iyan ang aking Lingxi clone. Piraso siya ng aking kaluluwa, at ang tanging susi sa kaba ng lupa. Kapag nasira siya, mawawala ang sekta. Mas mabilis pa sa kuneho. May sariling isip ang pirasong ito, guro. Noong umakyat ako sa kabilang buhay, nahati ang kaluluwa ko sa 7. Matagal na nag-iisa ang kamay na ito. Nasanay na sa mundo ng mga tao. Naging masyadong pilyo na ito. Ibunyag ang katotohanan ng nakaraan. Humanga ang lahat. Shock value plus 1,000. Huwag mo muna siyang intindihin. Umuugong ang ugat ng lupa dahil ito sa kaluluwang Sining Fan. Gamitin mo ang agimat na ito. Kundi magiging yelo ang buong bundok. Ning Fan, masyadong malakas ang harang. Hindi ito kaya ng ordinaryong lakas. Hindi ubra ang dahas. Pero isa akong doktor. Dalubhasa ako sa mga ugat ng katawan. Bawas, 5,000 shock value para sa lihim na sining. Anyong isda. Ning Fan, ginawa mo akong espiritu. Ang lambot ng pakiramdam. Kakaiba ito mula kay Chu Beiwei. Shock value plus 800. Tinatawag itong anyong espiritu. Para lang tayong dumadaloy sa tubig. Kumapit ka sa akin, dadaan tayo. Ning Fan, ang galing mo talaga. Ang halimaw na sumisipsip ng lamig. Ang kaliskis niya ay pambihirang gamot. Huwag mo munang isipin ang gamot, mukhang hindi siya pala kaibigan. Dahil gamot ka lang, pumasok ka na sa aking kaldero. Tingnan mo kung paano ko siya aamuhin. Ning Fan, masyado siyang mabilis. Hindi na kaya ng mahika. Paubos na ang aking lakas. Magtiis ka, malapit na ang dulo. Matatapos na ang bisa ng sining. Tapos na ang oras ng paglalakbay. Pagbabalik sa tunay na anyo. Hindi ka nakikinig, kaya ako na ang magdidisiplina. Pagpapakita ng tunay na kapangyarihan. Napaamo ang bantay ng yelo. Shock value plus 150. Sa dulo ng puting pasilyo, nahanap nila ang tagong silid. Amoy gamot ang malamig na hangin. Kaparehong kapareho ng aura ng guro.
Dito siguro siya nag-ensayo noon. Ang disenyo ng kahon na ito, gaya ng nakasulat sa boteng yari sa jade. Ito ang huling bahagi ng banal na aklat. Mayroon ding mga pampalakas na gamot. Baka mabuo ulit ang kaluluwa ng guro. Akala nila ay tapos na ang lahat. Ngunit lumabas ang anino sa dilim. Ate, mag-ingat ka. Nawala ang aura ng palasyo. Delikado ito. Ning Fan, ayos lang, pabigat lang ba ako sa iyo? Ate, kumapit ka lang. Banal na karayom, iligtas ang buhay. Haha, haha. Ate, gumising ka. 8. Sinaktan niyo ang ate ko. Lalabas ang lahat ng anino sa ilalim. Wasakin ang tatak ng apoy. Bakit hindi bumabalik ang balanse? Babala sa kanyang espiritu. Nagyelo na ang kailaliman ng malay. Hindi maabot ng gamot ang kaluluwa. Baka may paraan ang guro. Kailangang mailabas ang ate ko rito. Baiwei. Nasugatan ang pinagmulan ni Baiwei. Naubos ang kanyang lakas. Nanghihina na ang kanyang buhay. Ano ba ang nangyari sa ilalim? Kahit ang apoy ko ay hindi kaya ang lamig. Shock value mula sa mga pinuno plus 500. Guro, pakiusap iligtas niyo siya. Makamandag ang lamig na ito. Ikinulong nito ang kanyang kaluluwa. Isang hininga na lang ang natitira. Maaari siyang mawala anumang oras. May dalawang paraan. Hanapin ang maalamat na manggagamot o hanapin ang 6 na piraso ng kaluluwa. Kapag nabuo na muli ang kaluluwa ko, mapapagaling ko siya sa isang iglap. 1 bilyong puntos para sa manggagamot. Kulang pa ang shock value sa ngayon. Guro, clone nyo ang kamay na iyon. Siguradong alam nyo kung nasaan ang iba. Ang kamay na iyon ay sumama na. Matagal na itong lumayo. Ang pinakamalapit na piraso ay nasa Nether Valley sa Hilaga. Anong klaseng mahika ito? Napakalakas ng aurang lumalabas. Kakaibang makina mula sa ibang mundo. Todo shock value plus 800. Guro, alagaan nyo ang aking ate. Sa loob ng 7 araw, kapag hindi ko nadala ang piraso, mamatay ako sa Hilaga. Napakaganda ng babaeng ito. Hindi siya mukhang tao. Bakit hindi siya kumikilos? Umiikot ang upuang ito. Mahiwagang mekanismo. Kaya nitong itaboy ang yelo. Ito ba ang nawawalang banal na gamit? Shock value mula sa mga mandirigma plus 600. Fanner. Anong klaseng pader ang nakalutang na iyon? Kaya nitong ipakita ang buong mundo. Guro, salamin lang iyon ng liwanag. Gawa iyon ng mga bihasang panday. Hindi iyon malakas na mahika. Kaalaman mula sa hinaharap para sa guro. Shock value plus 150. Nahanap ko na. Nasa ilalim ang aking kaluluwa. Pinipigilan ito ng masamang lamig. Ito ay isang mahalagang kampo sa Hilaga. Bawal pumasok ang walang pahintulot. Ako ang tagapagmana ng banal na doktor. Alam kong may sakit ang inyong pinuno. Naparito ako para manggamot. Saan galing ang doktor na ito? May kasama pang magandang babae. Kailangan ko ng taga-alaga sa isip. Akin na ang babaeng ito. Guro, ang taong ito ay masama ang loob. Huwag na kayong mag-abala. Ang tadhana na ang magpaparusa sa kanya. Bawas 5,000 shock value. Gamitin ang banal na utos ng panggagamot. Ginoong Son, maling paraan ang pag-ensayo ng mga tauhan mo. May lason na ang kanilang isip. Akalain nilang ikaw ay isang demonyo. Gigisingin kanila sa paraang marahas. Mga hangal, gising na. Darating ang parusa sa iyong kasamaan. Kung hindi ka hihingi ng tawad, ang kamay mo ay titigas dahil sa dugo. Kusang maninigas ang iyong katawan. Todo shock value mula sa taong bayan plus 3,000. Guro, bukas na ang pinto ng palasyo. Kunin na natin ang inyong lakas. Patuloy na pag-ani ng shock value. Pagtitinginan mula sa mga malalakas. Shock value plus 1,500. Fanner, magaling ang ginawa mong iyon. Napatawan ng parusa ang bastos at natakot ang buong lungsod. Ibang klase ang iyong paraan. Ang doktor ay nakakapagligtas ng buhay at nakakapagpanatili ng katarungan. Dahil masama ang kanyang isip. Isip din ang aking ipinantapat. Mukhang hindi ka ordinaryong tao. Pero ang babaeng ito ay kahina-hinala. Kakaiba ang kanyang aura. Mahigpit ang pagsusuri namin sa mga maligno. Magpakilala ka, kundi ay siya ang aming nakatatanda, si Shen Rushui. Kung hindi dahil sa iyong mga karayom, matagal na akong wala sa mundong ito. Lapastangan. Panauhin niling ang Ginoo. Ang babaeng ito ay parang isang diyosa. Sino ka para husgahan siya? Ihanda agad ang pinakamagandang silid. Ibigay ang pinakamataas na serbisyo. Shock value mula sa mga mayayaman plus 800.
Guro, libong taon kayong nag-ensayo. Ang pagkain ba ng mga karaniwang tao ay magiging pabigat sa inyong katawan? Fan-er, malinis na ang aking katawan. Ang katawan ko ay parang kristal. Lahat ng kinakain ko ay nagiging lakas. Ang mga pagkain ito ay para lang malasahan ang mundo muli. Ganoon pala iyon. Maliit lang ang aking kaalaman. Matigas ang ulo mo, gamitin ang karayom. Gusto mo talagang kunin ang aking lakas. Ang clone mong ito na puno ng inggit. Naglakas loob na agawin ang kanyang swerte. Lalabanan mo ang iyong pinagmulan. Kapangyarihan ng banal na doktor. Sugpuin at talunin ang kasamaan. Gumamit ng 5,000 shock value. Palitan ng Divine Body Protection Elixir. Immovable Golden Bell Seal. Jade of Eternal Might. Ngayong nagpakita na, iiwan mo rin ang kasalanan. 08 Needles, kontrolin ang mundo. Fan-er, huwag siyang palampasin. Ang clone ay nahawa ng masamang isip. Nagmamadaling lumamon, core fragment na nakabaon sa ilalim ng training hall. Kapag nagtagumpay siya, mahihirapan din akong pigilan siya. Ngunit pumasok siya sa liiyang Marshall Hall. Mayroong D-Fire Grand Array doon. Gusto niyang gamitin ang lakas ng Earthfire para refine ang fragment. Palakasin ang sarili. Liang Marshall Hall, pinakamalakas sa North Region. Sa ibabaw, ito ay isang banal na lugar ng martial arts. Sa ilalim ng lupa, may isang dumadaloy na pulang Earthfire. Nararamdaman ko na, iyon ang aking central soul. Nakasiyak sa ancient iron furnace sa harap. Kaagad na niluluto ng Earthfire. Naku, ang evil hand naging black smoke. Sumuot sa likod ni Chu Qinglan. Babala, nakakita ng master na naapektuhan ng willpower. Soul Rage Index tumataas ng mabilis. Patriarch, mukhang ginagamit ni Chu Hall Chief ang fragment mo para pigilan. Pero ang malamig na sakit sa katawan niya ay nagdala ng apoy. Tinake advantage ng evil thought. Saan ka galing, Daga? Naglakasan kang pumasok sa aking forbidden area ng gabi. Chief, magising ka na. Sinapian ka na ng evil spirit. Kung di mo pipigilan agad, sa loob ng 3 quarters, mawawala ang iyong soul. Gising. Hindi pa ako naging ganito kalakas. Ang divine power na ito ay akin. Mamatay ka. Fan-er, pinipilit ng true energy ang physical body niya. Gamitin mo ang 08 needles. Tanggalin ang masamang isip sa kanya. Aye, seal spell. Skylock Soul Array, start. Si Chu Qinglan ay nag-set up ng trap bilang cleansing ritual. Pero di niya alam na ang Forget God ay sa kanyang Sea of Consciousness. Ang totoong susi. Anim na semi-master. Pero sa mga mata ko, ang blockage points ng meridian nyo mas madami kaysa sa strainer. Ning Fan, doktor ka lang, pumasok ka sa forbidden area. Gusto mong sirain ang Earth Meridian. Ngayon, sa harap ng Earthfire Furnace, susunugin kita ng buo. Chief, pinilit mong i-integrate ang Forget God Eye. Di mo alam ang sakit ng backlash. Ang masamang enerhiya mo ay malapit ng masunog ang Stone Sea. Kung di ka hihinto, hindi ko kailangan gumalaw. Magiging abo ka rin. Fan-er, huwag kabahan. Manood ng soul extraction technique ko. Kukuha ng mata mula sa malayo. Stars of Heavens. Makinig sa utos ko. Soul Essence, balik. Nagpapanggap lang. May soul locking array dito. Walang soul secret na kayang lumabas. Ay, miscalculation. Ang Forget God Eye ay may destructive buff. Na-shield ang perception ko. Frustration mula kay Ning Fan. Shock value positibo is a 0-0. Doubts mula sa lahat ng dancers. Shock value positibo 5-0-0. System activated. Reverse spiritual energy. Disarm all weapons. Gamit ang visual afterimage ng Forget God Eye. Lock target sa entire arena. Lahat ng metal weapons ay vibrate ng frequency 3. Pati mga armor ay natanggal. Anong klaseng magic ito? Achieve 1,000 armor removal. Super shocked. Instant panandang pandagdag 1,550. Hold on tight. Let's go. Forget God Eye may sariling consciousness. Gagamitin ko ang reverse direction. Papalakihin ang bloodline pressure mula main body sa clone. Turntables, siya ang magiging dominant. Santo ng Medicina Domain. Source Resonance. Trigger to summon true God at bloodline suppression. Ganito ka-powerful ang soul attracting force. Ikaw ang destiny ko. Ayan, nahuli. Subukan ang soul hammer technique ko. Fanner, ang Forget God Eye ay niluto ng Earthfire sa katawan niya. Nagkaroon ng self-backlash. Habang nalunod ang utak niya sa copper power, gamitin na ang reverse direction. Pilit na kunin ang mata. Patriarch, sit tight. Ang kalampag ng paghihiwalay sa soul core. Baka masira ang underground palace. Sino ang gustong kunin ang True Vision Eye ko? Left and right guard chiefs. Patawan ng justice itong dalawa.
Santo ng Medicina Domain. Reverse Yin and Yang. Chief, ang third eye mo sa forehead ang ganda. Mukhang ruby. Chu, wag nang away, tama na. Halika, punta tayo sa likod ng bundok, tingnan ang mga bituin. Sasabihin ko sa iyo, mental collapse mula sa tatlong masters. Super awkward. Shock value positibo 500. Nasiraan yata kayo. Reverse treatment upgrade. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sa wakas, nakabalik ang mata ko, Fan-er, abutin mo. Yixeth, Patriarch, masyado kang maingay sa fusion. Hahaha, di ko na kailangan magpanggap na disabled sa wooden cart. Ang Forget God Eye ay bumalik sa low body, ang sarap. Bastos. Kinuha mo ang treasure ng hall. Ngayong araw, walang daan pabalik. Detected 4 full power masters attacking. Buong arena pressure. Shock value positibo 800. Patriarch, gumagana ba ang bago mong mata? Kahit kalahating katawan lang ang liwanag, nakikita ko pa rin ang flaws ng lahat ng moves nila. Manood ng tumbling attack ko. Ay, Patriarch, ang prediction mo, napakatumpak. Yixeth, mga junior. Nagpapakita lang ako ng self-sacrificing spirit sa mga disciples. Ang tunay na kahulugan ng selflessness. Bigyan niyo pa ako ng kalahating minuto para mag-adjust. Nakakuha ng Purple Jade Soul Box. Kaya pala, ang bango sa ilalim ng palisware. Ang fragment ay sumisipsip ng spiritual energy. Patriarch, ang accidental kick mo. Binuksan ang gate papunta sa tuktok. Fanner, bakit ka pa nakatayo dyan? Inaamoy mo pa rin. Kung di ka tatayo, aabutin na ng pawis ng 4 na juniors ang Patriarch. Malalango na. Patriarch, pumikit, huminga. Ah! Lahat ng dumi ng mundo, akin na. Patriarch Soul Repair Progress 4 na po. Kinukuha niya ang fluctuation ng true energy namin. Huwag mag-alala. Naamoy ko lang ang death point sa moves nyo. Fan-er, set up formation. Ay, activate Dragon Slayer Array. Ah! Chu Kinglan ng Liiang Martial Hall bumabati sa Immortals. Si Kinglan ay nalito sa Forget God Eye dati. Salamat, Divine Doctor, kinuha mo. Niligtas mo ako, mabuti at naging sensible ka. Kung di dahil sa nose of cultural energy, may clear mind ka pa. Ang kick ko kanina di pala para kay Fanner. Kundi para sa ulo mo. Kinuha na namin ang fragment ng Chief. Pero ang amoy ng rotten bones dito. Ibig sabihin, may master sa likod nyo. Kung gusto mong mabuhay, dalhin mo ako sa Perfumer. Ang masamang energy niya, pareho sa Shadow Demon Clan. Nang makuha ang ikalawang fragment, Patriarch hindi lang nakabawi ng lakas. Naging mobile treasure detector pa. Fog of Northern Region, wala nang sikreto sa mata at ilong ko. Mga immortal sa unahan, yan ang tirahan ng Nether Perfumer. Medyo kakaiba ang ugali niya, walang nakakita ng tunay niyang mukha. Alam lang nila na ang pabango niya ay kayang kontrolin ang isip ng tao. Tricky ang paraan niya, may amoy ng pamputol pag-ibig sa hangin, Master. Gusto ng kalaban na pigilan ang emosyon natin, para magulo ang judgment. Maliit na trick lang yan. Mas naamoy ko yung pait ng fragment. Nasa nilagang saan na yun? Kung gusto mong kunin ang fragment, pwede. Basta merong isa sa inyo na makakainom ng tsaan na ito at hindi magsasabi ng totoo, ibibigay ko ang fragment. Kung hindi, magiging ingredient ka sa pabango. Pamparami ng aking aroma array. Ako, immune ako sa lahat ng lason. Fanner, ang tsaan na to, puso ang sinusubok. Hindi katawan, kailangan ako mismo ang tikim sa fragment para mapagsama ng perfecto. Na-detect na ang pangatlong fragment ng Divine Soul. Ang tanong serpent ay nag-fuse na. Hindi masama ang lasa, pero masyadong maraming dirty secrets at saa. Perfume Master, tatanungin kita. Sino ang nagpadala sa'yo? Hahaha, walang makakapilit sa akin magsalita. Ako ay secret guard ng Northern King Palace. Utos sa akin na mag-ipon ng mga warriors soul dito para gumawa ng immortality pill para kay Little Prince. Ang sakit ni Director Chu, kami ang nagdala. Para maging dependent siya sa fragment, maging gamot, ingredient ng pill. Anong Northern King? Sabi niya lagi na ang Earthfire makakatulong daw sa training ko. Yun pala, gagawin akong ingredient. Expose ang shocking scheme ng Northern Territory. Shock value ng buong lugar plus 2,000. Gusto mo mamatay, tinanong mo ba ang Medicine Sage? Harap sa Master, wala kang karapatang manahimik. Fanner, naibalik na ang pangatlong fragment. Master, finally smooth na ang salita ko. Ang tsaa kanina sobrang pait. Tara, punta tayo sa Northern King Palace. Tirisay naman ng matamis, saka kunin ang hustisya natin.
Ning Fan, dinala mo ang isang bulag na babae at pumasok sa palasyo ng hari. Talaga bang akala mo dekorasyon lang ang absolute pulse aray ko? Ang aray na ito ay espesyal na nagbablock ng mga ugat ng mandirigma. Kahit gaano ka kagaling sa medisina, hindi mo matatakasan ang pagkasira ng iyong mga ugat. Talagang malakas ang formation ng prinsipe. Pero hindi nito na itatali ang kapangyarihan ng immortal finger. Ang pulse-checking finger ng aming guro, nakatago sa hawakan ng iyong dragon slaying sword. Sayang na sayang talaga. Tama si Fanner. Amoy na amoy ang spiritual energy ng piraso, kahit mula 3 milya. Bilisan mo at kunin na. Naninigas na ang kaliwang kamay ng master ko sa lamig. Tana, patayin siya. Impossible. Naputol ang pulse ng sword wielder mula sa malayo. Anong klaseng salamang ka to? Tinatawag itong kamay ng banali ang mediko. Prinsipe, pahiram ng espada mo. Master, tanggapin ang utos. Ibalik ang ika-4 na pulse-checking finger fragment. 6 na po na ang repair progress. Bumabalik na sa wakas ang kayang kontrolin ang mga ugat ng lahat ng nilalang. Ang daliri kong ito'y bumara sa iyong Sea of Ki. Ito naman ang nag-seal sa iyo ng Celestial Gate mo. 3 daliri sabay-sabay, baliktad ang agos ng ugat mo. Ah, ikaw, anong ginawa mo? Ang lakas ko, ang mga ugat ko. Tinulungan lang ni Master na maayos ang ugat mo, prinsipe. Ngayon, pinutol niya ang lahat ng 108 pressure points mo. Ibabalik ko lang kung trip ko. Complete seal, tagumpay sa Northern Region. Dagdag shock value, 3,500. Sakupin ang palasyo ng Northern King. Nabawi na ni Shenru Ushui ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan. Naramdaman na kung nasaan ang susunod na core fragment, ang Stone of Transformation. Nakatago sa Poison Valley ng Extreme North. Ning, ito ay bawal na zone sa Beijing. Ang Poison Saint ay nagtanim ng million souls array dito. Ang papasok ay makokontrol ng amoy ng lason. Kakalain bilang abono ng poisonous na halaman. Pati kaluluwa, di na makakatakas. Bakit parang paulit-ulit nagbabago ang mga halaman dito? Hindi ma-detect ng system ang core ng array. May malakas na interference ng spiritual sense. Nabigo ang scan. Napakalakas ng resonance na katulad ng medical saint. Fanner, huwag ka nang magpumilit. Buong lambak na to isang malaking poison pill lang. Ang fog ay gamot na panghatak. Ang mga bato ay ang capsule. Nasa gitnang bahagi ng pill ang Stone of Transformation. Ha! Nakarating pa ang 2 bata dito. Sakto, kulang pa ako ng 2 pure life force para sa aking elixir of immortality. 2 kayong ang gagawin kong pampagana. Gamitin ko ang soul oven nyo. Walang awa ang master na iyan. Ang lason niya ay walang solidong anyo. Kapag binasag mo, lalong magsasama. Dahil hindi mo nakita ang tunay nilang anyo. Fanner, dalhin mo ako sa gitna ng aray. Akin nang babaklasin mismong sarili ko ang poison pill na to. Master's Crystal Box. Ang ikalimang Stone of Transformation fragment ay matagumpay na na-merge. 80 na ang pag-aayos. Na-unlock, Miracle True Essence Separation. 3 tael ng Scorpion Grass. 5 tael ng Severed Soul Root. Ihalo sa moisture mula ilalim ng lupa. Ito ba ang ipinagmamalaki mong poison aray? Sa harap ko, walang kwenta, wasak. Impossible. Nagawang baguhin ang essence ng lahat ng gamot. Sino ka ba talaga? Sa harap ko, lahat ay nagiging gamot. Pwede kitang pagalingin. Pwede rin kitang gawing basura. Fanner, oras na para kunin ang huling fragment sa Lehigh Tower. Pagbalik ng ikalimang piraso, sa wakas damanan niya kung nasaan ang huling healing heart. Lehigh Tower sa Forbidden Land ng North. Fanner, ang huling fragment ng puso, ay ang pinagmulan ko. At core ng Lehigh Tower. Kapag kinuha mo, guguho ang Tor. Yayanig ang buong lugar. Takot ka ba? Master, sa unang araw ko bilang manggagamot, alam kong walang atrasan ang doktor. Nangakong ililigtas si senior sister. Kahit bumagsak ang langit at lupa, kailangan ko itong gawin. Ice Emperor's Battle So, iwas-iwas ang Ice Word. Isang ataking parang wawasak ng mundo, patay na sining fan. Ubus na ang energy. Ginamit pa rin ang katawan bilang panangga. Si Shen Rushui ay diretsong tinanggap ang atake. Basagin mo. Crack! Nabiyak ang Milky Way. Umangat ang healing heart, ngunit hindi diretsong lumipad kay Shen Rushui. Bagkus, huminto ito sa ibabaw ng ulo ni Ning Fan. Malakas na healing energy ang dumaloy sa kanya. Sumiklab uli ang exhaustion niyang energy. Lumabas ang shadow ng Supreme Medical Saint. Healing heart detected. Nag-resonate sa host, na-restore ang kakayahan ng mga buto. Libong taong pagdanas, mananatili pa rin ang puso ko.
Kompleto na ang lahat ng fragments ng spiritual soul. Si Shen Rushui ay muling nabuhay, perpekto. Nabuhay muli si Master. Umakyat na bilang medical saint si Ning Fan. Nagkatitigan ang dalawa, agad nilang naintindihan ang bawat isa. Unti na lang ang oras ni Senior Sister Bai Wei. Kailangan nang bumalik agad sa Tianhan Set. Pinalilibutan si Ning Fan ng Nine Dragons Cave. Si Shen Rushui ay sa tabi nakaabang. Sabay nilang itinaas ang kamay. Kinonekta nila ang enerhiya, naging spiritual light. Fan-er, hawakan mo ng kamay ko. Nahanap ng ating lahi ang time-space connection. Ang layo ng 1,000 li. Isang hakbang lang ngayon sa atin. Hintayin mo ako, Senior Sister. Huwag nang maghintay. Ang Millennium Frost ay umabot na sa mga buto. Maliban sa maging medicinal lead ng Cold Origin Pill, walang ibang paraan. Siguradong patay na si Ning Fan sa North. Mas mabuting magluto ng gamot agad para maprotektahan ang kayaman ng sekta. Tumabi ka, si Yama ay hindi kayang kunin ang buhay ko. Sabi ni Ning Fan, buong lakas ng medical saint na unleash. Napuno ng takot ang lahat ng disciples. Dagdag shock value, 5,000. Sa pangalan ng medical saint, bumalik ang kaluluwa ng Red Cliff. Freeze! Fanner! Akala ko di na kita makikita. Sabi ko babalik ako, Senior Sister. Hindi ko iyon bibigyan. Bumalik na ang kaluluwa ni Bai Wei. Dapat masaya na lahat. Pero hindi nawala ang Millennium Frost na pinaalis. Sinipsip nito ang Dead Key sa Eye Cell at natitirang evil energy ng Shadow Demon. Binuo ang Frost Demon Lord. Munting tao. Ibalik ang 100 taon kong cultivation. Tinulungan mo pang makatakas ang Shadow Demon. Ngayon, gagawin kong yelo ang lugar na Yurusto. Ang mundo'y marirealidad ko. Tumigil ka, halimaw, ang buong Tianhan sect. Magiging yelo na lahat. Walang kwenta yung sakit mo. Walang iba kundi frost poison na may evil energy lang naman yan. Obvious na kasamaan lang. Nagpapanggap ang tunay na Panginoon. Medical Saint Domain, everything lives. Zara, nasa gitna ng noo ang core niya. Doon nagtipon ang frost poison at shadow demon energy. Saksakin ng Nirvana Gold Needle para tuluyang matapos. Susunod, Nirvana Needle, sunugin ang evil. Ano nang ginawa nyo? Napuksa ang Frost Demon Lord. Natanggal ang evil energy ng Shadow Demon. Dagdag shock value, 8,000. Nagdiwang ang mga disciple ng Tianhan sect. Yumakap si Bai Wei kay Ning Fan. Kitang-kita ang tiwala sa mata. Magkasama si Shen Rushui at Murong Shuang. Pero seryoso ang mukha nila, lalo silang nag-aalala. Mas puro ang evil energy ng Shadow Demon Lord ngayon, kaysa sa dati nilang nakalaban. Hindi lang si Bai Wei ang target nila. Ang mga Shadow Demon sa Capital City, marahil may mas malaking bitag pa. Kahit sino pa, Shadow Demon man o ibang evil spirit. Basta umatake sa mga mahal ko at manggulo sa mundo ko, hindi ko sila palalampasin. Pansamantalang ligtas ang Tianhan sect. Pero nakatakas ang may hawak ng fragments. May mas matinding panganib na paparating. Ang bitak na ito ay konektado sa bangin ng libo-libong demonyo. May mga 3 kakaibang demonyo sa loob. May mahigit 100 demon warriors sa ilalim ng Panginoon. Gamit ng mga natirang anino ang pira-pirasong artifact bilang pain. Pinapabilis nila ang paglawak ng bitak. Kung tuluyang makalabas ang mga demonyo, maging ang Jiangzhou at pangkalahatang kabisera ay magiging lugar ng pagpapahira. Magkakabuhol-buhol ang demonic energy at madilim na kapangyarihan. Dodoble ang lakas ng pagkasira sa kaluluwa. Kailangan munang ilagay ang calming spell formation. Protektahan ang sarili nating isip at kaluluwa. Senior Grandmaster. Gagamitin ko ang banal na enerhiya para buhayin ang calming mantra. Babantayan ko ang sentro ng formation. Gamitin mo ang Winter Plum Sword para talunin ang kalaban, Senior. Samantalahin ni Grandmaster ang pagkakataon para sirain ang rune. Gupitin ang daloy ng lakas mula sa demonyo at mga anino. Itinaas ni Ning Fan ang Jade Gourd. Sa lahat ng natamaan ng liwanag, umatras ang demonic at madilim na enerhiya. Pinaigting ni Shen Rushui ang lakas sa kanyang dulo ng daliri. Tumpak na tinamaan ang rune gamit ang diagnostic finger technique. Sinagupa ni Chu Bai Wei ang mga demon warriors gamit ang liwanag mula sa espada. Maliliit na tao, nangahas kayong pigilan kami at ang aniling Panginoon. Ngayon, buburahin ko mismo ang inyong kaluluwa sa spell formation na ito. Sabay na umatake ang 3 kakaibang demonyo. Nagpatayan ng yelong pader si Shen Rushui para humarang. Pinutol ni Chu Bai Wei ang poison fog.
Pinatama ni Ning Fan ang Golden Needle gamit ang kanyang daliri. Tinamaan sa vital points ng mga demonyo. Pinatay ng banal na doktor ang mga demonyo. Nagsalpukan ang gintong palad at demonyo. Lumakas ang pagsabog ng tunog. Napahiyaw ang Lord ng mga kakaibang demonyo. Dahan-dahang gumuho ang katawan nito. Lumipad ang piraso ng evil artifact mula sa kanyang katawan. Mabilis na isinelyo ito ni Ning Fan gamit ang Jade Gourd. Grandmaster, Senior, tulungan ninyo ako. Iselyo natin ang bitak ng tuluyan. Putulin ang koneksyon ng mga anino at demonyo. Nagsalubong ang kanilang palad. Ang true energy ay nagkabuhol sa gintong sinag. Labas ni Ning Fan ang Jade Gourd. Naging golden light ang gourd. Pumwesto ito sa gitna ng bitak. Lubos nang naiselyo ang bitak. Naikot ang bitak ng kakaibang demonyo. Nakakuha ng 12,000 shock value. Kahit naiselyo ang bitak ng mga demonyo, nararamdaman ng Jade Gourd ang matinding demonic energy mula sa gitna ng Imperial City. May malakas na pagyanig ng demonic energy. Pinuntahan ni Ning Fan ang Imperial City. Nadiskobring nanakaw ang National Treasury ng palasyo. Ang demonic soul-devouring energy ay sinumpang bagay ng sinaunang panahon. Nakakalamon ito ng buhay. Sabay na pinalalakas ang demonic energy at evil force. Kung makuha ito ng mga natirang anino, magagamit nila ang lakas para baliin ang selyo ng bitak. Malaki ang kapahamakan. Ginoong Ning, pakiusap balikin ang demonic energy. Protektahan ang kaligtasan ng kabisera. Huwag mag-alala, mahal na hari. Ang natirang demonic energy ay may kakaibang amoy. Hugis demonic at anino ang enerhiya. Pwede kong hanapin ang kinaroroonan nito. Kumakalat ang demonic at madilim na enerhiya papuntang silangan ng lungsod. Katulad ng amoy mula sa headquarters ng mga anino sa bangin ng libo-libong demonyo. Siguradong nagsabwatan ang natirang anino at demonyo. Grandmaster, Senior, umalis na tayo. Kapag nabuo ang formation, sabay aangkinin ng soul-devouring energy ang kapangyarihan ng bangin at pinagagalingan ng mga anino. Pilit nitong sisirain ang selyong bitak. Kapag nangyari iyon, ang mundo ay magiging para sa amin at sa demonic lord. Kalimutan niyo ang huwad na kasal sa Demon Realm. Pinagalaw ni Ning Fan, sabay nilinis ng banal na enerhiya ang demonic at anino. Unti-unting nawala ang violet na sinag ng demonic energy at itim na kasamaan. Pawala ng pawala, sa huli ay naging ordinaryong jade pendant. Nawala ang evil force. Nilinis ang soul-devouring demonic energy. Nilinis ang natira ng demonyo at mga anino. Nakakuha ng 15,000 shock value. Tunay kang tagapagtanggol ng mundo, Ginoong Ning. Kung hindi dahil sa'yo, ligtas pa rin ang kabisera. Mahal na hari, walang anuman. Tungkulin ng doktor ang magtanggol ng tao. Pero mag-ingat, magkasabot pa rin ang mga natirang anino at demonyo. Kailangang dagdagan ang seguridad ng palasyo. Lalo na bantayan sana. Baka marapatin ang piraso ng artifact sa loob ng Jade Gourd. Kasama ang core ng mga anino. Bagamat patay na ang leader ng mga anino, nakatawag pa rin siya ng mga natirang demonyo mula sa bangin bago mamatay. At mga nagtatagong anino, pinapaligiran ng ulan ang Jiangzhou. Walang makaalis pasok sa lungsod. Maliliit na tao, ibigay ang nilinis na demonic energy at Jade Gourd. Maaaring hindi ko kayo patayin, o dudurugin ko ang Jiangzhou. Walang matitirang buhay. Mga tusong demonyo, natirang anino, huwag kayong magpakasigla. Noon, nilipol niyo ang buong pamilya Ning. Ngayon, gusto niyo pang agawin ang Jiangzhou. Lilinisin ko ang lahat ng utang na dugo ngayon. Sa malamig na panahon, mag-ielong muli ang lahat ng demonyo. Wala nang natitirang plum ng taglamig. Babalik ang lahat ng espada sa kanilang pinagmulan. Gamitin ang ultimate move para payapain ang lahat. Patayin ang emperor ng mga demonyo. Wakas ng pagkubkob ng mga demonyo. Gumanti sa massacre sa Su family. Nakakuha ng 20,000 shock value. Salamat, Ning Supreme, sa pagpagtanggol sa Jiangsu. Pagligtas sa lahat ng tao. Simula ngayon, si Ning Supreme na ang magiging tagapagtanggol ng Jiangsu. Ukol sa mga handog ng tao. Tungkulin kong protektahan ang bansa at mga tao. Ang paghihiganti ko para sa dugo ay hindi magbabago. Hangad kong wala na uling mahikat demonyo sa mundong ito. Mamuhay ang mga tao ng Jiangsu ng payapa. Wala nang pamilyang mawawala, haha. May mga ilaw at dekorasyon sa plaza. Pulang karpet sa sahig. Nagtipon ang lahat ng pinuno ng sekta. Nasa entablado sina Murong Shuang at Shen Rushui. Lumabas ng marahan si Ning Fan suot ang leader's robe. Ngayon, magdaraos ng malaking seremonya ang Qian Hanset. Piniling si Ning Fan bilang bagong pinuno. Simula ngayon, makikinig ang buong sekta sa kanya. Pagbati, punong sekta.
Tumayo na po lahat. Simula ngayon, hindi lang training ground ang Tianhan Sect, pati lugar para magligtas ng buhay. Kasama ko ang mga bayani ng mundo, protektahan ang kapayapaan ng tao. Ipapasa ko ang agham ng medisina dahil kay Ning Fan. Biglang lumitaw ang maliwanag na luntian sa likod bundok ng Tianhan Sect. Sa wakas, bumukas ang 1,000 taong lumang lihim na lugar. Dahan-dahang umaagos ang malaalon na spiritual energy. Ito ang lugar ng pag-aaral ni Grandmaster Shen Rushui noon. Di ko akalain na dahil sa kabutihan mo, nabuksan ang sekreto ng sekta. Sa loob ng Secret Realm, may natatagong supreme medical inheritance ng Tianhan Sect, kasama ang maraming treasures ng mundo. Pero tanging may mabuting puso lang ang pwedeng pumasok. Tanging mga mabubuting doktor ang tanggap. Kung may masama kang balak, titiyakang masasaktan ka ng lihim na lugar. Pinamunuan ni Ning Fan ang mga core disciples papasok. Matindi ang spiritual energy sa loob ng lihim na lugar. Maraming lumang medicinal herbs sa paligid. Ukid ang mga sinaunang medical techniques at martial arts sa pader. Nasa loob ng Secret Realm si Ning Fan. Naintindihan niya ang buong aral ni Grandmaster Shen Rushui. Ipinamahagi ang mga bihirang gamot sa iba't ibang sekta. Itinuro ang basic medical arts. Pinaabot ang diwa ng pagliligtas ng buhay sa buong mundo. Nakamit ang kabutihang dulot ng medisina. Nabot ang medical Saint Peak State. Dapat di lang makapagpagaling ang doktor, kundi maging tagapagtanggol din. Simula ngayon, Tianhan Sect na ang base ng medisina sa mundo. Pinuno Ning, sobra ang lakas ng masasamang nilalang mula sa labas. Hindi na namin kaya depensahan. Huwag matakot lahat. Habang narito ang Tianhan Sect, hindi magwawagi ang mga demonyo. Hangal na mga tao, tuluyang lamunin ng dilim ang daigdig. Ang inyong kabutihan at buhay, yun ang panggatong ko para maging mas makapangyarihan. Arogante. Dati na kitang naiselyo. Ngayon, ibabalik ulit kita sa labas ng mundo. Gintong karayong panira ng dilim. Diagnostic finger, putol sa kaluluwa ng demonyo. Bayani ng mundo, tulungan ninyo ako. Iselyo ang masasamang nilalang mula sa labas. Nakamit ang titulo, tagapagtanggol ng mundo. Nadagdagan ng 50,000 shock value. Pangunahing pamana ng Tianhanmen, may taglay na sigla ng milenyong buhay. Kapag na-absorb ko ito, muli akong magkakaroon ng katawan. Babalik ako sa mundo. Ang natirang kaluluwa ay nagbukas ng proteksyon ng lihim na lugar. Diretso sa core na silid. Sa gitna ng silid, isang lumulutang na makulay na kristal. May malambot na liwanag. Banal na lugar ng Yaoxisek. Hindi ka pwedeng magwala dito. Gusto mong kunin ang core. Dumaan ka muna sa akin. Ilang babae lang ang nagtatangkang hadlangan ako. Si Shen Rushui hindi ako napigilan noon. Ngayon, mas mahina kayo. Beiwei, ipadala agad ang mensahe kay Fanner. Ang natirang kaluluwa ay mas malakas kaysa inaasahan. Hindi kami magtatagal. Protektahan ang core. Huwag hayaang makuha niya. Nangahas kang pumasok sa aming sekta. Sinaktan ang mga kaibigan ko. Ngayong araw, gigibain ko ang iyong kaluluwa. Ito ang pangalan ng kabutihang banal. Impossible. Paano ka nagkaroon ng ganitong purong lakas para magprotekta? Isang banal na paglinis. Pinaslang ang natirang kaluluwa ng demonyo. Nalutas na ang krisis sa mundo. Nakakuha ng 30,000 shock points. Bumalik ka na. Habang andito ako, ligtas ang sekta. Ang medisina ni Fan-Er mas mataas na sa magic. Naabot na niya ang pinagmulan. Ito ang tamang oportunidad para sa kanya. Ang host ay nakadama ng dakilang landas. Ganap na pinagsama ang medisina at martial arts. Opisyal na promosyon bilang dakilang medical santo. Ang dakilang landas ay simple. Walang hanggan ang medisina. Ang pinakamatinding medisina ay ang sumunod at magprotekta sa kalikasan. Buhay na walang katapusan. Pagbati kay Ning Supreme, naintindihan mo ang dakilang landas, dapat kang maging pinuno ng mundo, maghahawak ng order sa mundo. Hindi ko hinahangad ang kapangyarihan. Hinahangad ko lang ang kapayapaan. Pamana ng medisina. Simula ngayon, handa ang Tianhanmen na magprotekta kasama ng buong mundo. Bantayan ang kapayapaan.
Baiwei, matatag ang iyong isip. Sanay sa medisina at martial arts. Ang posisyon ng sekta leader. Simula ngayon, ikaw na ang mamuno. Protektahan ang sekta. Panatilihin ang layunin ng pagligtas ng mga tao. Fan kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain ang tiwala mo. Ang espiritu ng medisina ng Tiananmen ay kumalat sa mundo. Walang hanggan ang medisina. Pamana ay tuloy-tuloy. Nawa ang lahat ng medikal ay may malasakit. Iligtas ang tao mula sa sakit at sakuna. Sining Fan ay naglakbay ng isang siglo. Lalong lumalalim ang kanyang kapangyarihang medikal. Sa kanyang pagdating, nawawala ang sakuna. Ang epidemya ay naglaho. Malaking baha sa Jiangnan. Lumalaki ang baha. Tahimik na kumalat ang sakit. Dumating Sining Fan. Naglagay ng malakas na formation. Binalot ng gintong liwanag ang disaster area. Mirakulo ang nangyari. Unti-unting humupa ang baha. Lumakas ang kutis ng mga may sakit. Ning Fan kinuha ang maraming binhi ng gamot sa manggas. Pinasabog niya iyon. Biglang tumubo ang pananim sa lupang tigang. Punong-puno ng buhay. Salamat Ning Supreme sa pagliligtas. Para kang buhay na Diyos. Ang kalamidad ay malupit. May pag-ibig sa mundo. Maging kampante sa muling pagtayo ng tahanan. Magkakaroon ng proteksyon mula sa kalikasan. Ning Supreme, nakuha mo na ang perpektong kabutihang banal. Naabot mo na ang estado ng ascension. Pinapadala ako ni Celestial Emperor. Sumama ka sa akin sa Celestial Realm. Maging bahagi ng Celestial Rank. Maging eternally immortal. Minsan lang mangyayari ito. Sige, ako ang magbabantay sa mundo. Babantayan ko ang ating kasunduan. 100 taon ka nang nagprotekta sa mundo. Panahon na maghanap ng walang hanggan para sa sarili mo. May Baiwei na namumuno sa Tiananmen. Walang dapat alalahanin. Maganda man ang Celestial Realm, hindi ito ang hiling ng puso ko. Handa akong mag-half ascension. Maging parang bituin, manatili sa kalangitan. Magmamasid at magprotekta sa mundo at mga kaibigan. Ning Supreme, may malasakit ka sa lahat. Malawak ang iyong puso. Pinagbigyan ka ng kalikasan. Naging isang banal na puso. Buhay kasama ng mundo. Protektahan ang buhay na walang tigil. Nagningning ang liwanag ni Ning Fan. Unti-unting tumaas ang kanyang katawan. Naging isang makinang nagintong bituin. Nakabitin sa gitna ng kalangitan. Nilinis ang lahat ng kasamaan at sakuna. Pinili ng host ang half ascension. Naging isang banal na puso sa mundo. Ha. Dahil sa Ning Supreme, ayos ang panahon bawat taon. Mas gumanda ang ani bawat taon. Hindi na kailangang matakot sa kalamidad. Simula lumitaw ang Medical Santo Star. Nawala ang mga kakaibang sakit. Mas kaunti ang trabahong mga manggagamot. Ngunit masaya pa rin kami. Walang sakit sa mundo. Iyan ang pinakamalaking kabutihan. Mga bagong pasok sa Tiananmen. Ayusin muna ang isip bago ang medisina. Tandaan ang tunay na layunin ng medisina. Hindi ito para sa kapangyarihan. Para ito sa pagprotekta ng buhay. Sining Supreme ay naging bituin na nagprotekta sa mundo. Sa mundo, kailangan natin ituloy ang kanyang spirit. Sundin ang aral ng ninuno. Medisina ay mapagmalasakit. Pagligtas ang layunin. Ha. Fan kuya, tingnan mo. Tahimik na ang mundo. Ang medisina ay tuloy-tuloy. Hindi kita pinahiya sa iyong tiwala. Baiwei, salamat sa iyong sakripisyo. Tahimik ang mundo, pamana ay buhay. Kontento na ako. 1,000 taon na ang nakaraan. May isang medical santo na Sining Fan. Simpleng pinagmulan siya, pero dahil sa tibay at malasakit, naging supreme ng mundo. Pinatay ang shadow monster. Ipinagpatuloy ang siling sa mga demonyo at para sa lahat. Naging isang banal na bituin sa langit. Patuloy niyang pinoprotektahan tayo. Naririnig ba talaga ng Medical Santo Star ang ating sinasabi? Magiging kasing galing din ba tayo ni Ning Supreme someday? Siyempre, basta may mabuting puso tayo. Ipagpatuloy ang medisina. Sining Supreme ay lagi tayong babantayan. Kapag nagtuloy kayo sa malasakit, pwede rin kayong maging dakilang manggagamot. Ngayon, ginugunita natin Sining Supreme at Baiwei Patriarch. Inilaan nila ang buhay para sa mundo. Ipinasa ang medisina. Tiananmen ay nananatili sa layunin. Ito ang walang hanggang paniniwala natin. Ning, hindi malilimutan ang kwento. Ning Supreme ay magpasawalang hanggan. Banal na puso ay di mawawala. Walang hanggan ang kwento ni Ning Fan. Ang medisina niya ay hinihimig ng mundo. Supreme Medical Santo, buhay kapantay ng kalikasan. Kasama ng mundo, hindi malilimutan, hindi mawawala.